Kabanata 381. Huwag mo siyang paalisin. Bumalik sa Stanton Mansion, pagod na pagod si Nicole. Hindi niya mahanap sa kanyang sarili na maging masaya sa kabila ng pagkuha ng malaking proyektong ito. Marahil ito ay dahil hindi siya handa sa pag-iisip para sa isang lumang kalunos-lunos na kwento na ilabas. Nakahiga siya sa kanyang kama sa kalaliman ng gabi, paulit-ulit na pinag-iisipan ang nilalaman ng larawang iyon. Biglang may nag-notification sa phone niya. Inis na dinampot niya ito, sinulyapan, at kumunot ang noo. Galing ito kay Eric. Nicole, natutuwa ako na ang taong niligtas ko ay ikaw. Walang iba, kundi ikaw. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Napakurap si Nicole at tumingin sa dilim sa labas ng bintana. Pagkatapos, lumabas siya para kumuha ng baso ng gatas at dahan-daang inubos ito bago bumalik sa itaas. Ayaw niyang babalikan ang nakaraan, kaya bakit niya iisipin ang isang bagay na binitawan na niya? Sa isiping iyon, natulog si Nicole at nakatulog ng mahimbing. Ang balita ng pakikipagtulungan kay Clayton Sloan ay umugang pagkatapos lamang ng isang gabi. Ang mga malalaking korporasyon at kumpanya ay nagpahayag ng kanilang mabuting kalooban at gustong makipagtulungan sa Stanton Corporation. Makikinabang sila kahit nakasangkot sila sa maliit na bahagi ng proyekto. Nang imulat ni Nicole ang kanyang mga mata, halos sumabog ang kanyang telepono sa lahat ng mga tawag na natatanggap niya. Sa kabutihang palad, na-mute niya ito noon pa man. Sumingit si Tiger sa kamakawag na buntot nito. Mama, hinihintay ka ng lahat. Nag-reply si Nicole sa message ni Yvette at nag-freshen up bago bumaba. Kuya. Nakatayo si Grant sa sala na may mahigpit at malamig na tingin. Hindi alam ni Nicole kung sino ang kasama niya sa telepono, ngunit agad niyang ibinaba ang tawag nang makita siyang bumaba. Ang laki ng puso mo. Natarante si Nicole. Umupo si Floyd sa hapagkainan na may hawak na dyaryo, nakangiti ng maluwag. Paano ka nakalusot kay Clayton Sloan? Nagsimula ng makipag-ugnayan sa kapatid mo ang mga tao niya. Hindi ba masyadong mabilis nagbago ang ugali niya? Nakahinga ng maluwag si Nicole at maikling ikinwento sa kanila ang nangyari kahapon. Nagkaroon ng realization ang lahat. Umiling lang si Kai at may panghihinayang na sinabi, ang laki na ang anak ni Clayton. Mukhang wala kang swerte. Sinaman ng tingin ni Floyd si Kai. Tumigil ka. Tumanggo si Grant. Pangalawa. Tumawa si Nicole at sinundan si Grant sa opisina pagkatapos ng almusal. Nang pumasok sina Nicole at Grant sa conference room para sa early morning meeting, biglang tumahimik ang orihinal na maingay na kwarto. Ang nagtatanong na mga mata ng lahat ay nakatutok kay Nicole habang nakasuot ito ng mataas na takong. Siya ay may kumpiyansa at makapangyarihang aura habang siya ay nakaupo sa kanyang upuan nang walang gaanong naliligaw na tingin. Ang mga shareholder sa mesa ay mayroon ding iba't ibang mga ekspresyon. Namumula ang mukha ni Christian Jenner habang kinakabahang nakaupo. Paminsan-minsan ay tumangala siya kina Nicole at Grant na parang nag-aalangan kung may sasabihin. Tinawagan niya si Floyd Stanton ng madaling araw, ngunit hindi niya ito nakausap. Ipapaalis ba talaga nila ako sa Stanton Corporation? Nag-aalalang naisip ni Christian. Nagsimula ang pagpupulong na pinangunahan ito ni Grant. Ang mga pangunahing departamento ay maikling nagulat ng pinakabagong sitwasyon, at ang huling paksa ay ang proyekto ni Clayton Sloan. Malinaw at malutong ang boses ni Grant. Ayon sa planong ibinigay ni Clayton Sloan, ang ating teknikal na departamento ay dapat makipagsabayan sa kanila. Ang serye ng mga follow-up na gawain ay lahat ay mahalaga at hindi maaaring pabayaan, ngunit hihintayin natin ang kontrata upang ayusin ang mga detalye. Sigurado, may tanong ba? Ang mga tao sa silid ay umiling at unti-unting tumahimik. Nang maisip ng lahat na ang pagpupulong ay ipinagpaliban, lumingon si Grant. Ano ka ba, Nicole? Si Nicole, na tinawag, ay nagbigay ng isang malabong ngiti. Naunawaan niya ng buo ang ibig sabihin ni Grant at itinaas niya ang kanyang magandang kilay para tingnan si Christian. Dahil nasa court na niya ang bola, hindi maaaring isuko ni Nicole ang pagkakataong ito. Yup. I wonder if Mr. Jenner still remember that bet from before, kung saan aalis ang talo sa Stanton Corporation. Hindi na nag-aksaya ng oras si Nicole at inungkat. Kabanata 382. Hindi gustong palayain ito. Ang mga taong tulad ni Christian ay halos walang kontribusyon sa kumpanya.
Gusto niyang sumakay sa coattails ng iba at may matinding panganib, ngunit sa huli ay nabigo siya. Ang pagpapanatili sa kanya ay hindi lamang magiging walang silbi ngunit ito rin ay magtatakda ng isang masamang alinsunod sa kumpanya. Kung gusto ng lahat na ganito ang taya ni Nicole sa kanyang kinabukasan, magiging kasing swerte pa rin kaya siya sa pagkakataong ito. Talagang walang paraan na hahayaan ni Nicole sina Christian at Zian Jenner ng ganoon kadali. Ang pangit ng mukha ni Christian at naguguluhan habang nakatingin kay Grant. President Grant, it's all for the sake of the company. Zian and I were taking on this project for the company. We're happy than anyone else now that Miss Nicole landed the deal. Malamig ang tingin ni Grant habang nakatingin kay Christian. So, wala kang balak umalis. Sa sandaling sinabi ang mga katagang iyon, biglang lumamig at tumahimik ang kapaligiran sa meeting room. Ang titig ng lahat ay parang mga karayom na tumutusok sa mukha ni Christian, na tumutusok sa kanya sa hiya at kahihiyan. Oo, ayaw ni Christian na umalis ng ganoon. Gayunpaman, walang awa ang mga salita ni Grant. Nauutol na sabi ni Christian at tuluyang tumingin kina Grant at Nicole, na mukhang wala man lang intensyon na itago siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Anong ibig mong sabihin sa pag-alis? Shareholder ako ng Stanton Corporation. Kung gusto kong umalis, kailangan ko munang humingi ng pahintulot ni Chairman Stanton, di ba? Nanlilisik ang mga mata ni Christian na may ngiti sa tagumpay. Nagtaas ng kilay si Nicole at ngumiti. Oo, dapat. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Floyd sa harap ng lahat. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ng mukha ni Christian habang kinurot ang kanyang puso. Beep beep. Lil N, I'm fishing for our lunch now. Uuwi na ba kayo for lunch? Malumanay at mabilis ang boses ni Floyd. Naririnig pa nila ang simoy ng hangin sa kabilang dulo. Hindi napigilan ni Nicole ang mapangiti. Dad, we're in a meeting. We were just talking about how Christian Jenner lost the bet, but a shareholder needs your consent bago sila makaalis sa company. We'd like to hear your opinion. Matamlay na sumulyap ang kanyang mga mata kay Christian habang nakataas ang sulok ng kanyang bibig sa bahagyang arko. Biglang naging tense ang mukha ni Christian. Chairman Stanton. Bago pa siya makatapos ay umabot sa tenga ng lahat ang boses ni Floyd mula sa telepono. Lil N, dahil naibigay ko na sa inyo ni Grant ang mga usapin ng kumpanya, ikaw na mismo ang makakagawa ng mga desisyong ito. Irerespeto ko ang anumang desisyon na gagawin mo. I-strike mo lang ang gavel at pipirmahan ko ang pangalan ko. Agad na tumahimik ang conference room nang hindi mabilang ang mga mata na dumapo kay Christian. Ang mga gustong magmakaawa para sa kanya ay matalino ring itinikom ang kanilang mga bibig. Ang kutis ni Christian ay sobrang puti. Nagsimulang manginig ang labi niya. Tumawa si Nicole. Okay, Dad. Ipaubaya mo na sa amin ang natitira. Have fun fishing. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Si Floyd ay hindi kailanman magulo pagdating sa malalaking bagay. Palagi siyang nakatayo sa parehong harapan kasama ang kanyang mga anak upang walang sino man ang magtangkang mag-whistle sa loob. Tumangala si Nicole kay Christian at itinaas ang kanyang mga kilay, nakangiting walang pakialam. Kung ganoon, Mr. Jenner, I'll get HR to start the procedures, so all you have to do is follow their instructions. Sa mga kakaunting shares naman sa kamay mo, you can sell them to the company if you want. Kung hindi, itago na lang sila para sa pagre-retiro. Pagkatapos niyang magsalita, ipinatong ni Nicole ang kamay niya sa mesa at tumayo. May gagawin pa ako, kaya ituloy niyo na. Napatingin siya kay Grant. Nang tumanggo siya, lumabas si Nicole sa conference room. Paglabas niya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Lil Michael, na naghihingalo na sa pagkainip sa paghihintay kay Nicole sa lobby. Nandoon din si Yvette. Wala siya sa magandang mood at gusto niyang yayain si Nicole na sumama sa kanya sa pamimili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Yvette ang isang maliit na blonde na bata sa pasukan ng Stanton Corporation, nakaupo sa lupa at gumuhit ng mga bilog habang may hawak na malaking palumpon ng mga puting chrysanthemum. Huminto si Yvette sa kanyang mga yapak at bahagyang kumunot ang noo. Mayroon bang uri ng seremonya ng pagluluksa na nagaganap sa Stanton Corporation? Kabanata 383. Taos-pusong papuri. Nakatayo si Yvette sa hindi kalayuan habang pinagmamasdan ang maliit na bata na may masalimuot na tingin. Ang batang ito ay mukhang napakakyut,
ngunit ang palumpon ng mga puting chrysanthemum sa kanyang mga kamay ay napakasakit sa paningin. Ang kanyang kalooban ay partikular na komplikado. Ano ang ginagawa ni Nicole lately? Bakit may bata dito na may dalang bulaklak ng pangungulila? Habang malalim ang iniisip ni Yvette, nagmamadaling lumabas si Nicole at kumaway kay Yvette. Bakit ka nandito? Naalala ni Yvette ang kanyang ekspresyon, ngunit bago pa niya may buka ang kanyang bibig, tuwang-tuwang tumakbo ang bata at niyakap ang hita ni Nicole. Itinaas niya ang kanyang ulo sa kanya at kinusat ang kanyang malinaw at magagandang mata. Pretty lady, namiss kita ng sobra. Nakatulala si Yvette. Humalaklak si Nicole at hinawakan ang chubby cheeks ni Lil Michael na may maamong tingin. Namiss din kita. Inabot sa kanya ng batang lalaki ang bouquet. Ito ang mga paborito mong bulaklak, pretty lady. Kinuha ito ni Nicole ng masalimuot na tingin at pilit na ngumiti. Salamat. Kahit siya ay hindi alam na ang kanyang mga paboritong bulaklak ay naging mga puting chrysanthemum. Well, hindi bale. Ito ay mabait na intensyon ng isang bata. Nataranta namang nakatayo si Yvette doon. Ang mga paboritong bulaklak ni Nicole ay mga white chrysanthemums. Hindi balili ng lambak. Dahan-dahan siyang naglakad. Nicole, kailan ka nagkaroon ng little brother? Siya ba ang illegitimate child ng tatay mo? Sinadya ni Yvette na hininaan ang boses nang sabihin ang mga huling salita. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba may mga jinn ang tatay ko? Ang kanyang ama at ang kanyang pamilya ay lahat ay may maitim na buhok at kayumangging mga mata. Kahit na si Clayton ay mayroon ding maitim na buhok at kayumangging mga mata, ang kanyang maternal family ay mula sa Northern Italy na may blonde na buhok at asul na mga mata. Bukod dito, blonde din ang asawa ni Clayton. Kaya, ang recessive gene ay ipinasa kay Michael. Si Yvette na tumango, na may katuturan. Ang pambihirang hitsura ni Nicole at ng kanyang mga kapatid ay ganap na namana sa kanilang ina. Tumingin si Lil Michael kay Yvette. Nakipagkaibigan pa rin siya sa kaibigan ni Pretty Lady dahil hindi naman kailangang makipagkompetensya kay Yvette dahil kay Nicole. Sa isiping iyon, matamis na ngumiti si Lil Michael habang kumikinang ang kanyang matangkad na asul na mga mata. Hello, madam. Nadurog sa isang iglap ang marupok na puso ni Yvette. Siya ay ganap na nanigas. Pretty lady, ang tawag niya kay Nicole pero, madam, ako. Agad na napuno ng galit ang kanyang mga mata, ngunit dali-dali siyang hinayla ni Nicole sa isang tabi bago siya sumabog. Bata pa lang siya. Kailangan mong magparaya. Magdahan-dahan ka sa kanya, okay. Nanginginig sa galit ang katawan ni Yvette habang nakatitig sa bata. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay pangit siya sa lahat ng aspeto maliban sa panlabas na anyo. Ang pangit na bata. Ipinikit ni Lil Michael ang kanyang inosenteng mga mata sa pangamba, mukhang isang maliit na kuneho. Hindi niya alam kung bakit biglang nagalit ang kaibigan ni Pretty Lady. Biglang nanggaling sa earphone niya ang nag-aalalang boses ng yaya ni Lil Michael. Young master, kailangan mong maging mas matamis at matutong purihin ang mga magagandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Lil Michael sa biglaang pagkaunawa. Humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Yvette. Puno ng sinseridad ang mga mata niyang si Piro habang pinupuri siya. Pretty madam, ang ganda ng damit mo. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Yvette. Nag-uumapo ang galit sa kanyang dibdib, hindi mapigilan at hindi mailabas na halos malagutan siya ng hininga. So, isa na akong, pretty madam, ngayon. Yung damit ko lang maganda. Si Yvette ay isang babae na minamahal at pinupuri kahit saan siya magpunta. Walang sino man ang nagsabi ng kahit anong malayo ang nakakainsulto sa kanya noon. Isa lang itong malaking kahihiyan. Hindi napigilan ni Nicole na matawa, ngunit napatikip siya sa bibig nang sumulyap si Yvette sa kanya. Ahem. Ang ganda Miss Yvette, para saan mo ako gustong makita? Hinawakan niya ang braso ni Yvette habang nag-iwas ng tingin si Yvette. Don't get me started. Nababaliw na ako sa mga blind date na inayos ni Mama sa akin lately. I came to see kung gusto mong sumama sa akin mag-shopping. Nang marinig ito, mabilis na pumunta si Lil Michael upang hilahin ang kamay ni Nicole, na tila natatakot na maaga sa kanya ni Yvette ang kanyang magandang babae. Nauna akong pumunta dito. Pretty madam, bakit hindi ka maghanap ng iba? The way he called her, pretty madam, sobrang nagalit si Yvette na pati balahibo nito tumindig. Hindi naglakas loob si Nicole na itaboy si Yvette ng ganito.
Kung hindi, sa karakter ni Yvette, tiyak na mahihirapan siya kay Lil Michael mamaya. Bakit hindi tayo magsama? Mungkahi ni Nicole. Kabanata 384. Mambola. Nagpunta silang tatlo sa mall sa Engrandi. Palaging binibili ni Yvette ang mga bagay ayon sa gusto niya. Sa maikling panahon, pumili siya ng ilang mga bagay at binayaran ang mga ito bago ipadala ang mga ito ng direkta sa kanyang tahanan. Habang sinusubukan ni Nicole ang ilang damit, inilipat ni Lil Michael ang isang maliit na bangkito sa harap ng salamin at hinawakan ang kanyang mukha na may nagniningning na mga mata, naghihintay na purihin siya. "Oh, pretty lady, napakaganda mo. This dress is perfect on your body. No one can wear it better than pretty lady. Pretty lady, diwata ka ba? Masyado kang maganda kapag ganito ang suot mo." Si Nicole ay nasa napakagandang kalooban mula sa lahat ng mga papuri at binili ang lahat ng mga damit gamit ang kanyang kamay. Si Yvette, na nakatayo sa likuran, ay may nalilitong ekspresyon. Ano ba? Silver tongue talaga ang batang ito, pero kay Nicole lang ang sweet niya. Ang mga sales staff na nakatayo sa gilid ay hindi nakapagsalita dahil si Lil Michael ang unang nakarating dito. Makadaong ba ang kanilang mga sweldo mula sa hindi paggawa ng kanilang mga trabaho? Sa aquarium. Pagkatapos mamili sa mall, gustong tingnan ni Lil Michael ang aquarium. Mayroon siyang pribadong aquarium sa ibang bansa na may lahat ng uri ng kakaiba at kakaibang buhay dagat. Gayunpaman, ang Atlanta ang may pinakamalaking aquarium sa Medianya, na dapat bisitahin ng lahat ng mahilig sa dagat. Tumayo sina Nicole at Yvette sa pintuan at nagpalitan ng tingin nang makita nila ang mahigpit na saradong gate. Oh, mukhang sarado sila ngayon ah. Tere, balik tayo. Tuwang-tuwa si Yvette. Malamig na umungol si Lil Michael at naikuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang isip bata at ignorante na mga mata ay may matibay na determinasyon. Tatawagan ko si Daddy at hihilingin kung kontaken sila para sa akin. Walang magawa si Lil Michael. Kung mayroon, pagkatapos ay hihilingin niya kay Clayton na gawin ito sa halip. Mabilis siyang pinigilan ni Nicole. Teka, gagawin ko. Kung tutuusin, si Nicole ang host. Magiging madali para sa kanya na tumulong. Pagkatapos ay tinawag niya si Logan at binigyan siya ng maikling paliwanag. Wala pang 5 minuto, bumukas ang gate ng aquarium. Napailing si Yvette sa gulat. Wala talagang hindi kayang lutisin ng pera. Lumapit ang isang profesional na aquarist para akayin sila sa loob. President Nicole, hindi ko inaasahan na darating ka. Sa kabutihang palad, ang aquarium ay sarado sa publiko ngayon. Kung hindi, magiging masyadong maingay sa napakaraming tao sa paligid. Napangiti si Nicole. Hindi siya interesado sa mga bagay na ito, ngunit si Lil Michael ay masayang tumatalon sa harapan, tinitingnan ang mga isda at mga balyena sa magkabilang gilid ng walkway paminsan-minsan. Sa Ferguson Corporation. Kumatok si Mitchell sa pinto at pumasok sa opisina ni Eric. Hindi nagtaas ng ulo si Eric. Nakatingin siya sa dokumentong nasa kamay niya at pinirmahan ang pangalan niya. Magsalita ka. Tumikim si Mitchell. I just received a phone call from Logan, Miss Stanton's assistant. Tumigil sa paggalaw si Eric at pinaikit ang mga mata. Nagtaas baba siya at sinenyasan si Mitchell na magpatuloy. Hindi naglakas loob si Mitchell na panatilihin siya sa suspense. Pumunta si Miss Stanton sa aquarium sa ilalim ng Ferguson Corporation ngayon, ngunit sarado ito sa publiko. Sinabi ni Logan na gustong bisitahin ni Miss Stanton. Okay lang ba iyon? Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Eric na may ekspresyon na nagsasabing, hindi na kailangang tanungin ako tungkol sa mga walang kwentang bagay na ganyan. Kung tutusin ay pumayag na si Mitchell ng walang pag-aalinlangan, pero kailangan niyang ipaalam kahit papaano si Eric dahil paano kung gusto rin ni Eric na pumunta. Sure enough, iritadong tumayo si Eric. Matangkad at tuwid ang kanyang likod, na doble ang presyon sa kanyang paligid. Kumusta ang takbo ng aquarium na iyon? Sa taong ito ay ginawaran bilang isang pambansang lugar ng turista. Maraming mga media outlet ang nagulat na ito ay isang lugar na dapat puntahan sa Atlanta. Mayroong araw-araw na limitasyon ng 80 mga turista, at ang listahan ng paghihintay ay napunan hanggang sa susunod na buwan. Napabuntong hininga si Eric, manam. Hindi siya napahanga o hindi nasiyahan. Ang mga nasabing tagumpay ay maaari lamang ituring na pangkaraniwan sa Ferguson Corporation.
Gayunpaman, nakahinga pa rin ng maluwag si Mitchell habang pinagmamasdan si Eric na umalis na bitbit ang kanyang coat. President Ferguson, kailangan mo ba ang manager ng aquarium na mag-follow up ng isang ulat? Malamig na ibinuka ni Eric ang kanyang mga labi. Hindi na kailangan. Kabanata 385. Munting sanggol na Eric Ferguson. Hindi matiis ni Nicole at Yvette na makita ang malalaking isda at mga bahay na lumalangoy sa paligid, kaya naghanap sila ng isang tahimik na lugar na nakaupo at umiinom ng kape. Talagang tahimik ang aquarium na ito. Maingat silang tinitigan ng mga tauhan mula sa gilid, natatakot sila na ang kape na kanilang ibinigay ay hindi mabusog ang dalawang kilalang babae. Tumingin si Nicole sa paligid. Wala bang isda dito? Iyon ay mahusay. Huminto ang aquarist sa gilid. Yes, Miss Stanton. This is the mantis shrimp exhibit. Dahil hindi ito bihirang species, kadalasan mas kakaunti ang bumibisita sa exhibit na ito. Gusto mo bang tingnan? Mantis shrimp. Tumingin si Nicole sa umaasang tingin ng aquarist at tumango. Malinaw, sa halip na tumingin sa kanila, gusto niyang kainin ang mga ito sa halip. Pinatay ng aquarist ang mga nakapaligid na ilaw, at ang mga espesyal na elemento sa itaas, sa lupa, at ang mga dingding ay agad na lumiwanag ng asol na liwanag. Ang liwanag ay masyadong mahina at madilim, na lumikha ng isang malalim na ilusyon sa dagat. Nang lingunin ni Nicole, nakita niya ang maraming hipon na lumalangoy sa loob. Mantis shrimp talaga iyon. Hindi tulad ng mga hipon ng mantis na inihahain sa mga plato, ang mga lumalangoy sa tangke ay mukhang napakakyot. Dahil sila ay may iba't ibang uri ng hayop, iba-iba sila sa laki. Ang ilan ay itim at puti, simple habang tila nakakabighani pa. Ang ilan ay kumikinang na berde na may dampi ng pula, na may makulay na kulay sa buntot nito at iba't ibang pattern sa katawan nito. Sa malalim at walang hangganang dagat, sila ay nagsasaya sa puno ng grabo na seabed, lumalangoy gamit ang kanilang mga payat na frame. Sa sandaling namatay ang mga ilaw, naramdaman ni Nicole at Yvette na sila ay nasa madilim na sahig. Ni hindi nila makita ang pader sa harapan nila. Sa itaas man, sa ibaba, o sa tabi nila, ang nakapalibot sa kanila ay ang kapaligiran ng dagat. Naging undersea tunnel ang corridor na pinasukan nila. Ang mga three-dimensional na paligid na ito ay nagulat sa kanila. Sa itaas ng mga ito ay lumulutang na seaweed at coral. Napapaligiran sila ng madilim at mabigat na tunog ng pag-agos ng tubig dagat, na dinadala nito ang mga misteryo ng karagatan. Kasama ang tulong ng teknolohiya, ang lahat ay mukhang mahusay na tinukoy. Parang walang hangganan ang malalim at kumakalat na seabed. Hindi napigilan ni Yvette na sumigaw ng malakas, isang mantis shrimp exhibit. Agad na sinimulan ng aquarist ang ensayo na pagpapakilala. Ang mantis shrimp ay itinuturing na isang predatory shrimp, na nagmula sa Mesozoic Jurassic. Namangha si Nicole at walang kamalay-malay na sinabi, lahat ba sila ay nakakain? Tiningnan ng aquarist ang dalawang umaasam na dalaga. Napaawang ang gilid ng bibig niya habang pilit na ngumiti. Oo, kung sariwa sila. Kung ibang tao ang magtatanong, agad niya itong sipin. Gayunpaman, sina Nicole at Yvette ay mahalagang panauhin. Naisip ng aquarist sa kanyang sarili, kalimutan mo na ito. Tiisin mo na lang ito. Kaawa-awa kong mga hipon ng mantis. Nagpalitan ng tingin ang dalawang babae at ngumisi. Ito ay isang tacit na pag-unawa. Alam na nilang dalawa kung ano ang kanilang tanghalian ngayon. By the way, you can buy the name rights of a pet here. You can choose the one you like as a pet and name it. We'll be responsible for protecting and raising it here. You can come and visit your pet at anumang oras. Iyon ay medyo kawili-wili. Ngumiti si Nicole at tinuro ang isa sa mga hipon ng mantis. Matangkad ang kulay nito at maganda at tuwid ang katawan. Ito ay tumingin na kaaya-aya at cute. Kung gayon, gusto ko itong maliit na sanggol. Tiyak, Miss Stanton. Ito ay isang bihirang species na nakuha sa mataas na presyo mula sa Mariana Trench. Ano ang gusto mong pangalanan? Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Nicole, Eric Ferguson. Nanginginig ang kamay ng aquarist. Muntik na niyang mabitawan ang mamahaling remote control. Hindi napigilan ni Yvette ang mapatawa habang tinatapik ang balikat ni Nicole. Little baby. You just wanna eat his flesh and drink his blood, right? That's a great name.
Isang mapagmataas at matangkad na figure ang nakatayo sa bakana ng lagusan. Maaliwalas ang ugali ng lalaki at malamig at kalmadong mukha, ngunit madilim at singkit ang kanyang mga mata. Nang marinig niya ito ay medyo nairita siya sa nakakainis na tawa ni Yvette. Sa mata nila, isa akong mantis shrimp. Itinagilid ni Yvette ang ulo at tumawa. Nang tumingin siya sa gilid at nakita ang figurang iyon, biglang tumigil ang pagtawa niya. Kabanata 386. Gusto mo ba akong kainin ng husto? Dahan-daang pumasok si Eric. Nakadikit ang mga mata niya sa likod ni Nicole. Tumabi ang aquarist. Ito ang unang pagkakataong dumating ang kanilang big boss para suriin ang kanilang trabaho. Hindi na namalayan ni Nicole ang pagdating ng nasa likod niya. She pursed her lips and said, "Steamed or spicy?" Bago pa makapagsalita si Yvette ay nanggaling sa likuran ang mainit at malumanay na boses ni Eric. Gusto mo ba akong kainin ng husto? Agad na nanigas ang katawan ni Nicole. Agad siyang lumingon na may bakas ng pagtataka sa mukha bago siya nainip. Ikaw na naman. Masaya ka bang makita ako? Napangiti si Eric. Aling bahagi ko ang mukhang masaya sa iyo? Bulag ba siya? Napaisip si Nicole. Pinag-isipan ni Eric ang pinili niyang hipon na mantis. Tinawag mo akong baby. Bagamat isa lamang itong mantis shrimp, ang mantis shrimp na iyon ay nagbahagi ng kanyang pangalan. Indirectly, siya ang mantis shrimp. Ngumisi si Nicole. Ang tinutukoy ko ay ang hipon ng mantis. Hindi nakipagtalo si Eric. Hindi niya ito aaminin. Tuwang-tuwa si Lil Michael habang nag-iisa siyang nag-enjoy sa mga kayamanan ng aquarium. Tuwang-tuwa siyang hinanap ang pretty lady, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang maput at nakakainis na lalaking iyon. Nakakunot ang noo, humakbang si Lil Michael at tinignan si Eric ng may panghahamak. Bakit ka nandito? Ayaw namang pakialaman ni Eric ang nakakainis na batang ito. Hinayla ni Lil Michael ang kamay ni Nicole at ngumisi sa kanya. Ang kanyang malalaking mata ay dalisay at walang muwang. Pretty lady, I wanna buy the 30-meter-long blue whale from the next exhibit and ship it back to Latali. What do you think? Kumunat ang noo ni Nicole. Ang balyina ay napakalaki, kaya ang mga eroplano o barko ay hindi gagana. Dapat ba itong lumangoy sa Italia ng mag-isa? Malamig na ngumuso si Eric bago makapagsalita si Nicole. Hindi. Si Eric ay malamig at walang malasakit sa sinumang may kaugnayan kay Nicole. Pinag-cross ni Lil Michael ang kanyang mabilog na maliliit na braso sa kanyang dibdib sa sama ng loob. Sino ka para sabihing hindi ako makabili? Walang bagay na hindi mabibili ng kanyang ama. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Eric at nagpakawala ng mahinang tawa. Dahil ito ang aking aquarium. Ang cute at kaibig-ibig na maliit na mukha ni Lil Michael ay nabigla bago siya nagalit at nagalit. Sa wakas, sumangot siya ng malamig at hinayla ang kamay ni Nicole. Pretty lady, tara na. I consider selling it to you kung tawagin mo akong kuya. Biglang nagsalita si Eric sa likod nila with a playful tone. Mula sa gilid, hindi na napigilan ni Yvette ang mga goosebumps na lumalabas sa buong katawan niya. Napahinto si Lil Michael sa kanyang mga yapak. Bamuka at sarado ang kanyang bibig. Ang kanyang maliit na mukha ay puckered up sa conflict bilang siya struggled sa problemang ito. Ito ang pinakamahirap na desisyon na kailangan niyang gawin. Maging si Nicole ay halos hindi na ito makayanan. Ito ay masyadong mapaghamong para kay Lil Michael. Habang tumatagal, mas lalong hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Eric. Sa wakas, nagpa siya si Lil Michael. Ikinuyom niya ang kanyang maliliit na kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang maliit na katawan ay tense. Tinitigan ni Lil Michael si Eric gamit ang hindi kompromiso nitong mga mata na sapphire. Hindi. Mas gugustuhin niyang isuko ang paborito niyang blue whale kaysa salungat sa konsensya niya. Sinabi sa akin ni Daddy na hindi dapat magsinungaling ang mga bata. Napaisip si Lil Michael. Hindi napigilan ni Nicole at Yvette na matawa. May ugali talaga ang batang ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yvette. Sa kabutihang palad, hindi ko hiniling kay Lil Michael na tawagin din akong pretty lady. Kung hindi, mapahiya din ako tulad ni Eric. Sa isiping iyon, wala na sa mood na tumawa si Yvette. Kabanata 387. Natakot siya. Nilisan ni Nicole at Yvette ang aquarium kasama si Lil Michael. Sumunod naman si Eric sa likod nila. Sabay ba tayong mag-lunch?
How about some mantis shrimp? Nilinggan siya ni Nicole, Yvette, at Lil Michael at sabay-sabay na sinabing, hindi. Napangiti si Eric. Nanguna si Nicole at naunang naglakad papunta sa sasakyan, nauna ng 2 hakbang sa takot na sundan siya ni Eric na parang linta. Isang medyo bagong kotse ang nakaparada ilang dosenang metro ang layo, naghihintay ng tamang sandali. Sa sandaling lumitaw si Nicole, umungal ang makina ng sasakyan habang diretsyong umaandar ito sa kanya nang mabilis na lumapit. Sa kanyang likuran, gulat na sigaw ang pinakawalan ni Yvette. Nicole. Sa sumunod na segundo, isang figure ang lumabas at tinulak si Nicole palabas. Ang pag-atake ay nangyari sa 1 segundo. Nagkaroon ng malakas na banggaan, na sinundan ng isang tao na gamulong sa lupa. Dumiretso ang sasakyan sa isang malaking puno sa gilid, at nagsimulang tumaas ang usok mula sa hood. Natahimik ang paligid. Natakot si Lil Michael. Kinakabahan ang boses niya. Pretty lady, ang weird ni Mr. Itinulak si Nicole sa damuhan sa tapat ng daanan. May matinding sakit sa braso niya. Malakas ang tibok ng puso niya. Hindi siya nakapag-react kanina at naramdaman na lang niya ang isang malaking puwersa na tumulak sa kanya mula sa likuran. Ang narinig lang niya ay ang banggaan. Lumingon si Nicole na mapatla ang mukha. Nakita niya ang lalaking nakahandusay sa gitna ng kalsada at puno ng dugo. Ilang segundo lang ang nakalipas, ang matangkad at walang pakialam na lalaki na iyon ay malumanay na nakangiti sa kanya habang niyayaya siya nitong mananghalian, ngunit ngayon. Sa di malamang dahilan, kumirot ang puso niya sa mga sandaling iyon na para bang sinaksak. Napatakbo si Yvette sa gulat. Tumawag ka ng ambulansya. Nag-aalala siyang tumingin kay Nicole. Nasaktan ka ba? Para siyang nasa bubble ni Nicole dahil hindi niya naririnig ang boses ng kahit na sino. Agad na tinapik ni Lil Michael ang kanyang smartwatch. Pinilit niyang manatiling kalmado habang papunta sa gilid para tumawag, pero halatang balisa ang boses niya. Napatulala si Nicole at lumuhad sa tabi ni Eric, nakatitig sa kanya ng blanko. Puno ng alikabok ang kanyang damit at gulo-gulo ang kanyang buhok. Nakakamatay na puti ang gwapong mukha na iyon. Ang kanyang mga labi ay nakaka-relax, at ang kanyang kalmadong mukha ay wala ng anumang bakas ng buhay. Ang nakapaligid sa kanya ay ang kanyang dugo. Mahigpit ang tibok ng puso ni Nicole. Pakiramdam niya ay tumutulo ang dugo mula rito. Maging ang kanyang paghinga ay unti-unting humirap. Muli niya itong niligtas. Niyugyug ni Yvette si Nicole sa gulat. Nicole, huwag mo akong takutin. Nag-aalala siya na may nangyari kay Nicole. Biglang napaayos ng isip ni Nicole. Inilabas niya ang kanyang telepono at nakitang nabasag ang screen, ngunit gumagana pa rin ito. Agad niyang tinawagan si Logan at sinabihang makipag-ugnayan sa ospital at doktor. Pagkatapos, tinawagan niya si Mitchell at sinabihan siyang magayos. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Clayton Sloan at hiniling sa kanya na magpadala ng someone para sunduin si Lil Michael. Sa wakas, tumawag siya ng pulis. Napatingin si Nicole kay Yvette. Hintayin mo dito ang pulis at bantayan mo ang driver, buhay man o patay. Sobrang lamig ng boses niya. Mariing tumanggo si Yvette. Wala pang 5 minuto, dumating na ang ambulansya. Sa ospital. Hindi kailanman naramdaman ni Nicole na lumipas ang oras ng napakabagal at nakakapanghina. Bawat minuto ay nauubos ang kanyang pasensya. Tahimik siyang nakaupo doon na nakayuko hanggang sa magdala si Mitchell ng tissue sa kanya para panasan ang luha sa mata. Miss Stanton, huwag kang umiyak. Nahihirapang magsalita si Mitchell at hindi rin alam ang mararamdaman. Noon lang napagtanto ni Nicole na may mga puntong tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi na siya nakapagpigil. Marahas na nang inig ang kanyang mga balikat habang nozakal ang hikbi habang nakayuko ang ulo. Ang takot at takot ay sumambulat. Inamin niya na lubos siyang natakot. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang mamatay si Eric. Biglang itinulak ng doktor ang pinto ng operating room at bumukas. Kabanata 388. Vixen. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita tungkol sa aksidente ni Eric. Nalungkot si Old Master Ferguson at isinugod sa ospital kasama si Queen. Nang malaman nilang na aksidente lang si Eric para iligtas si Nicole, lumala ang ekspresyon nila. Marami nang nakita si Old Master Ferguson sa kanyang buhay, kaya hindi halata ang kanyang ekspresyon. Tahimik lang siyang nakaupo sa ward ni Eric.
Nang sa wakas ay hindi na siya kayang suportahan ng kanyang katawan, kinuha siya ng kanyang mayordomo. 2 oras na umiyak si Quinn sa ward ni Eric. Nakaupo si Nicole sa sala ng VIP ward at tahimik na naghintay, nakikinig sa pangungulit ni Quinn na may stoic na mukha. Eric, sabi ko sa'yo layuan mo yang babaeng yan. She's a jinx. Siya naman lagi ang may kasalanan sa tuwing nanganganib ka. Huling lumutang ka sa dagat at muntik nang mamatay. Ngayon, ito. Pinadala mo pa ang mahal mong ate palayo for that babae na iyon. Siguradong kinukulam ka ng todo sa kanya. Eric, please wake up. Napaluha si Quinn. Napatingin sina Mitchell at Logan sa hindi gumagalaw na si Nicole na may magkasalungat na ekspresyon. Kalmado siya na parang walang pakialam na sinisisi siya ni Quinn. Nang dumating sina Floyd at Grant, narinig nila ang baliw na iyak ni Quinn sa ward. Lalong hindi nasisiyahan ang mga ekspresyon nila. Lumapit si Floyd at tinapik ang balikat ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala, Lil-En. Mag-ayos ka na ng gamit mo at umuwi ka na para magpahinga. Nakakatakot ang itsura ni Nicole. 2 araw at 1 gabi na ang nakakalipas simula nang dumating siya sa ospital. Wala pa siyang tulog mula noon. Tumangala siya sa kanyang ama na namumula ang mga mata. Ang kanyang puso ay nasa kawalan ng pag-asa. Humakbang din si Mitchell para akitin siya. Yes, Miss Stanton. Sinabi na ng doktor na maganda ang pangangatawan ni President Ferguson. Nagkaroon lang siya ng concussion at bone fracture sa binti this time, kaya gumaling na siya. Mas mahalaga na ikaw mismo ang magpahinga. Kung tutuusin, masasaktan si Eric kung makikita siyang ganito. Narinig ni Quinn ang kaguluhan at galit na tumakbo palabas. You still have the nerve to rest. My son is lying in there now. How dare you get any rest when my son is in this condition because of you? Sa wakas ay nagkaroon ng dahilan si Quinn para ilabas ang kanyang galit kay Nicole. Agad na nagdilim ang mukha ni Floyd. Gayunpaman, hindi mabuting makipagtalo sa babaeng ito sa sandaling ito. Tumalim ang matalim na tingin ni Grant sa kanya. Sobrang lamig ng boses niya. Mrs. Ferguson, nailigtas nga ng anak mo ang kapatid ko, ngunit hindi niya ito itinulak patungo sa sasakyan. Paano mo siya matuturo ng iyong daliri at sisisihin siya ng ganoon kapag itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanya? Ang malamig na vibes na ipinalalabas ni Grant ay nagpang-inag sa mga tao sa paligid niya. Bagamat hininaan ang kanyang boses, may dala pa rin itong hindi kilalang pagbabanta. Nabulunan si Quinn. Halos nakalimutan niya na ang mga Stanton ay hindi isang ordinaryong mayamang pamilya. Paano nila makikita ang kanilang anak na babae at kapatid na babae na binubuli ng ganito? Hindi nila kukonsintihin ang anumang masasakit na salita na pinupuntirya si Nicole. Bamuka ang bibig ni Quinn, galit na galit. Lahat ng ito ay dahil kay Nicole kaya hindi naging maayos ang relasyon ni Quinn at ng kanyang anak. Ikaw. Nang magsalita siya ay pumasok ang doktor na may seryosong tingin. Madam, hindi pa po gising ang pasyente. He need to recuperate in silence. Idiniin niya ang salitang, katahimikan, na may galit na ekspresyon. Papaalisin na sana ng doktor si Quinn. Malamig na ngumiti si Grant. Mrs. Ferguson, mukhang kasiyahan mo lang ang iniisip mo at wala kang pakialam sa buhay ng anak mo sa paraan ng pagsigaw mo. Galit na galit si Quinn na namula ang kanyang mukha, ngunit nang sisigot pa lang siya, nakita niya ang nagbabala na tingin ng doktor. Wala siyang choice kundi ang humiga sa sofa sa galit. Lumapit si Grant kay Nicole. Tiningnan niya ang basag-basag na telepono sa mesa, kinuha ito, at dinala ang bag niya kay Logan. Sa kabilang kamay niya, hinailan niya si Nicole at sinabi sa hindi mapag-aalinlangan ng tono, Tara, uwi na tayo. Tumayo si Nicole at tumingin muli kay Mitchell, na naunawaan at binigyan siya ng isang nakakatiyak na kilos. Tatawagan niya ito kung may nangyari. Ngumiti ng mahina si Nicole bilang tugon. Kabanata 389. Sumuko ka na. Sa kotse. Naglabas si Floyd ng isang stack ng mga larawan mula sa gilid. I got this from the police. They want to investigate openly, but will also do a private investigation. Kinuha ni Nicole ang mga litrato. Nang makita niya ang sasakyang iyon, nag-flash sa kanyang isipan ang imahe na tinutulak siya ni Eric palabas. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sagasaan kung ang sasakyan ay madaling naka-charge patungo sa kanila sa bilis na 70 milya kada oras?
Nanginginig ang maputlang daliri ni Nicole. Napabuntong hininga si Grant. 2 beses na kaming may utang kay Eric Ferguson. Lil-En, natatakot ako na hindi kanya bibitawan ng ganoon kadali. Kung susuko si Eric kay Nicole, bakit niya itataya ang buhay para sa kanya 3 hanggang 4 na beses? Maaari silang pumikit kung minsan lang ito nangyari, ngunit lalong mahirap itong baliwalain. Pumikit si Floyd. He still can't expect Lil-En to devoted herself to him just because of this. Bagamat nagsimula na akong humanga sa batang iyon, nauuna pa rin ang kagustuhan ni Lil-En. Napaawang ang labi ni Nicole. Tumibok ang puso niya habang tahimik niyang ibinaba ang mga mata. Ang sumunod na larawan ay ang taong nasa loob ng na-scrap na kotse. Iyon ang taong gustong pumatay kay Nicole. Ito ay isang ganap na hindi pamilyar at ordinaryong mukha na hindi makakakuha ng anumang pansin kung ilalagay sa isang pulutong. Puno ng dugo ang ulo niya. Hindi niya kinabit ang seatbelt at walang buhay na bumagsak sa manibela. Nang makita ang pagsimangot ni Nicole, ipinaliwanag ni Grant, he died on the spot. Siya ay lasing, kaya ang pulis ay pansamantalang inuri ito bilang lasing na pagmamaneho, ngunit higit sa $1 milyong ang nakawire sa kanyang account mula sa ibang bansa, kaya hindi sila nang ahas na isara ang kasong ito ng madali. $1 milyon. Para sa buhay ko. Bulong ni Nicole. $1 milyon para mamatay si Eric sa ngalan ko. Naisip ito ni Nicole at nakitang walang katotohanan. Napaawang ang labi ni Grant. Para sa isang walang kabuluhang alkoholiko, maaaring ito lang ang pagkakataong magkaroon siya ng $1 milyong sa kanyang buhay. Don't worry, Grant will get to bottom of this. For your safety, you shouldn't go out for now. Gustuhin mo mang lumabas, magsama ka ng mga bodyguards. Kung hindi, baka hindi ka maswerte sa susunod. Tumingin si Floyd kay Nicole na may pag-aalala at pagod na tingin. Madilim ang kanyang mga mata. Tumanggo si Grant bilang pagsang-ayon. Huminto si Nicole. I can't hide forever. Kuhaan mo ako ng mga bodyguards. Ito ay isang bagay na alam niya. Ang gusto lang niyang malaman ay kung sino ang gustong patayin siya. Ibabalik niya ito ng 100 beses. Pagdating niya sa bahay ay bumagsak siya sa kama at nakatulog. Napagod siya. Masakit at pagod ang buong katawan niya. Nang muling imulat ni Nicole ang kanyang mga mata, dumungo siya sa bintana at nakita niya ang pulang kinang sa mga puno. Ito ay tahimik at mainit-init. Ang paglubog ng araw ay lampas sa ganda. Gabi na noon. Buong araw at gabi siyang natulog nang hindi nananaginip. Isang bagong mobile phone ang inilagay sa kanyang bedside table. Inilipat ni Grant ang lahat ng kanyang impormasyon at na-install pa nga ang parehong mga app mula sa dati niyang telepono. Kinuha niya ito at tiningnan ang hindi mabilang na mga tawag at mensahe. May mga nagtatanong kung okay lang siya, at may mga nagtatanong kung okay lang si Eric. Sa isang group chat kasama ang kanyang malalapit na kaibigan. Yvette Quimby, sa totoo lang, nagbago ang isip ko tungkol kay Eric sa pagkakataong ito. Muli niyang itinaya ang kanyang buhay para sa iyo, kaya malamang na isaalang-alang mo siya. Nicole Stanton. Julie Nixon, sumang-ayon. Yvette Quimby, pero huwag kang ma-pressure, Nicole Stanton. Kahit hindi kayo mag-asawa, pwede pa rin kayong maging magkaibigan at least. Titigil na tayo sa galit sa kanya. Julie Nixon, sumang-ayon. Yvette Quimby, wala ka bang sariling opinyon? Julie Nixon. Julie Nixon, tinatamad akong i-type ang parehong mga salita na sinabi mo na. Yvette Quimby. Ian Carter, talagang ginawa ni Eric na magkaroon ako ng isang bagong antas ng paggalang sa kanya. Sumuko na ako. Yvette Quimby, Carter, di ba matagal ka nang sumuko? Julie Nixon, ang sinabi niya. Ian Carter, I'll quit this toxic group now. Kabanata 390. Wala siya. Hindi nag-reply si Nicole sa alinman sa mga mensahe. Naghilamos siya, naglagay ng face mask, at mukhang mas refreshed. Hinintay siya ni Floyd na kumain ng hapunan sa ibaba. Pinagmasdan niya ang kanyang anak na kumakain at nakahinga ng maluwag nang makaubos ito ng isang mangkok ng sopas. Nag-alinlangan siya at sinabing, Lil-En, hindi mo kailangang ma-pressure dito. Isang nakaka-relax ng ngiti si Nicole. I know. I'll be fine. Eric's life is no longer in danger. Unti-unti kong babayaran sa kanya lahat ng utang ko sa kanya. As for the rest, ayoko munang pag-usapan ngayon.
Kahit papaano, hindi na nagawang kamuhian siya ni Nicole gaya ng dati. Gayunpaman, ang ideya ng pagiging magkasama. Ang panandaliang pag-iisip na ito ay nag-flash sa kanyang ulo, ngunit iniwas niya ito. Inaasahan lang ni Nicole na magiging maayos si Eric. Masyadong malalim ang gusot sa pagitan nila. Hindi malinaw kung sino ang higit na may utang sa isa pa. Tumanggo si Floyd bilang kasiyahan. Natutuwa siyang nalaman ito ng kanyang anak. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenyas para sa isang matangkad at matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw na mukhang napakabangis. Isang bodyguard. Tiningnan ni Nicole ang kanyang kasuotan at alam sa isang sulyap. Tumanggo si Floyd. His name is Luca. He's the best fighter in the world. He used to follow me around, but after I retire, I didn't need him for fishing, so he was on a long hiatus. Susundan ka niya mula ngayon. Kinagat ni Nicole ang labi at tumanggo. Natural na hindi siya tatanggi sa kabaitan ng kanyang ama. Hello, Miss Stanton. Napangiti si Nicole. Aasahan kita, Luca. Hindi nagbago ang mabangis na ekspresyon ni Luca habang tumatango siya bilang pagbati. Biglang tumunog ang phone ni Nicole. Ito ay isang tawag mula kay Mitchell. Pinulot niya ito. Miss Stanton, masamang balita. Presidente Ferguson. Nag-alinlangan si Mitchell. Agad na lumungkot ang ekspresyon ni Nicole. Ibinaba niya ang telepono at padabog na lumabas ng pinto. Nagpanik siya. Mabilis na pinaandar ni Luca ang sasakyan palabas. Tinawag niya ito sa magaspang na boses. Miss, pasok ka na. Hindi nag-atubili si Nicole at pumasok. Pinunasan ni Luca ang pedal ng gas. Ang inaakalang 20 minutong paglalakbay ay naging 10 minutong biyahe. Tumakbo si Nicole sa ward ni Eric at nagmamadaling itinulak ang pinto. Si Quinn ay wala sa paligid, maging si Old Master Ferguson. Umupo si Mitchell sa sala na may kilabot na ekspresyon. Miss Stanton. Nadurog ang puso ni Nicole habang tumatakbo papasok. Nakahandusay pa rin ang nasa kama na hindi kumikibo, katulad ng nangyari noong isang araw. Gayunpaman, walang palatandaan ng buhay sa kanya. Kulay abo at mapatla ang kanyang mukha. Hinugot na ang mga wire mula sa testing instruments na orihinal na konektado sa kanyang katawan. Ang kanyang dibdib ay patag na walang anumang pagtaas at pagbaba. Saglit na natigilan si Nicole. Bigla niyang naramdaman na para bang ang dilim sa kanyang harapan ay naninikip at nakakasikal. Imposible. Malinaw na sinabi ng doktor na ayos lang siya. Nadurog ang puso niya. Napakasakit sa pakiramdam na hindi niya napigil ang huminga. Ang sakit sa pusong iyon ay parang hinihiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Bawat selula sa kanyang katawan ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Nicole sa kinatatayuan. Ang kanyang kamalayan ay unti-unting nilalamon ng dilim, at halos mahulog siya nang bumigay ang kanyang mga paa. Tawag sa kanya ni Mitchell mula sa likuran. Miss Stanton, ingat ka. Mabilis niya itong tinulungan para makabangon muli. Kasabay nito, nakita ni Nicole ang kanang paa ng walang buhay na lalaki sa ilalim ng puting silk quilt na bahagyang kumaibot. Panandali ang galaw lang iyon, ngunit sinalo ito ni Nicole. Nanigas ang kanyang katawan at natigilan siya ng ilang segundo bago niya unti-unting napagtanto ang nangyayari. Matapos ang isang maikling paghinto, nabawi niya ang kailanawan. Laking gulat ni Mitchell nang makita ang napakalaking pagbabago kay Nicole. Siya ay mukhang ganap na nawasak kanina, ngunit nabawi niya ang kanyang kalmado sa isang kisap mata. Parang may gustong sabihin si Mitchell habang binitawan niya ito, ngunit nang maalala niya ang itinuro sa kanya ni Eric ay mabilis niyang itinikom ang bibig. Kalmadong naglakad si Nicole at hinawakan ang maputlang mukha ni Eric. Bahagyang malamig ang mga daliri niya habang nakadikit sa pisngi niya. Sinabi niya sa isang malinaw at malamig na boses, nakapag-ayos ka na ba para sa libing? Kabanata 371. Sunugin mo. Napabuntong hininga si Mitchell sa sinabi ni Nicole, hindi alam ang isasagot. Gayunpaman, ang taong nakahiga sa kama na nagpapanggap na bangkay ay hindi na nakapagpigil at bumangon sa sumunod na segundo. Gusto mo akong i-cremate agad? Malakas ang kabog ng dibdib ni Eric, ngunit walang nakakaalam kung ito ay dahil sa inis o galit. Tuluyan na siyang nagising matapos makaligtas sa isang car crash, pero muntik na siyang mamatay sa galit dahil kay Nicole. Nang magising si Eric,
Inilarawan ni Mitchell kung gaano nag-aalala at desperado si Nicole sa malinaw na detalye. Muling naramdaman ni Eric ang sigla sa kanyang katawan. Mukhang hindi ako nasugatan ng wala lang. Sa kasamaang palad, hindi niya makita sa kanyang sarili kung gaano kalungkot si Nicole para sa kanya. Kaya, nakaisip si Eric ng paglalaro ng patay. Siguro kaya kung samantalahin ang pagkakataong ito para makipagbalikan sa kanya. Gayunpaman, tinanong lang ni Nicole ang tungkol sa kanyang funeral arrangement sa sandaling nakita niya itong patay. Hindi nakatiis si Eric. Nakatayo doon si Nicole na may kalmadong ekspresyon, nakatingin sa kanya habang nakakross ang mga braso sa dibdib. Oh, so hindi ka namatay. Hindi nakaimik si Eric. Ayos lang kung hindi niya ipakita sa kanya ang init at pagmamahal na naisip niya, pero bakit parang nadismaya siya nang malaman niyang hindi pa siya patay? Yumigting ang mga panga ni Eric na bakas sa mukha niya ang agrabyado. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata, at tinitigan siya nang hindi nagsasalita. Natahimik sandali si Nicole. Naging pait ang puso niya. Binawi niya ang kanyang mapanoksong tingin. I'm glad na hindi ka patay, Eric. Siya ay lubos na natutuwa na siya ay buhay. Nang marinig niya ito ay napangiti si Eric. Nawala sa isang iglap ang kadiliman kanina. Inabot niya ito at hinayla siya sa kanyang mga braso. Hindi inaasahan ni Nicole na ganoon pala siya kalakas kapag nasugatan siya, kaya hindi siya nakahanda at bumagsak sa yakap niya. Ang nakakapreskong minti na amoy ng kanyang katawan ay agad na dumampi sa kanyang kamalayan. Malakas at panay ang pintig ng kanyang puso. Unconsciously namula ang mga mata niya. Napagtanto niyang niyakap siya nito ng mahigpit, ngunit hindi siya nagpumiglas dahil natatakot siyang mabalisa ang mga sugat nito. Hinaplos niya ang buhok niya ng marahan. Garalgal at mababa ang boses niya. Halos hindi nakita-makita. Para sa kanya, ito ang pinakapanghihinayang. Natahimik ng ilang segundo ang hangin. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman niya ang init nito. Tumangala si Nicole at walang magawang ipinikit ang mga mata. Tapos ka na ba? O gusto mo bang makalaya ako ng pilit? Walang ganang binitawan siya ni Eric. Ngumiti siya, mukhang namumutla at nanghihina. Haha, hindi ako kalaban mo ngayon. Ahem, nasa pintuan si Mitchell, hindi alam kung mananatili o aalis. Wala bang pakialam sa pagiging third wheel niya? Napatingin ang dalawang tao. Matalas, malamig, at delikado ang mga mata ni Eric na para bang balatan siya ng buhay. Napaawang ang labi ni Mitchell. Hindi ko sinasadya. Don't mind me. Just think of me as air. Iniyuko niya ang kanyang ulo at sinubukang umalis, ngunit pinigilan siya ni Nicole. Teka, narito ang pagtutuos. Nagmura si Mitchell sa kanyang puso. Lumingon si Mitchell at nakitang nakailang hakbang na si Nicole pabalik para dumistansya kay Eric. Tiningnan niya si Mitchell ng malamig at masusing tingin. Nung tinawagan mo ako, sinabi mo sa akin na may masamang balita. Ano ang ibig sabihin noon? Si Mitchell ay natigilan at sumulyap kay Eric, ngunit ang huli ay mukhang wala itong balak na tulungan siya at gustong itulak ang lahat ng sisi kay Mitchell. Kailangan kong takpan ang amo ko ngayon. Pilit na ngumiti si Mitchell at nagpaliwanag, nako, hindi ko natapos ang pangungusap ko. Ang gusto kong sabihin ay bad news, nagising si President Ferguson at gustong ma-discharge na. Hehe. Pinilit niya ang kanyang utak para magkaroon ng kasinungalingang ito. Ngumiti si Nicole at tumingin kay Eric. Gusto mong ma-discharge. Natahimik sandali si Eric bago siya tumango. It's not convenient to work here. Gusto ko nang umuwi. Ang seryoso niyang ekspresyon ay hindi mukhang nagbibiro. Mataimtim na tumango si Nicole. Kung tutuusin, may mga profesional din na mag-aalaga sa kanya sa bahay, para mas mabilis siyang gumaling. Sige, mag-iingat ka. Nagpa siya si Nicole na huwag siyang pigilan sa paglabas sa ospital. Kabanata 372. Pag-aalaga sa kanya sa kanyang tabi. Bago pa makaalis si Nicole ay hinayla na ang laylayan ng sando niya. Umupo si Eric sa hospital bed at sumandal. It took a lot of effort for him to tug on her shirt. Hindi sinasadya, nahila niya ang mga kalamnan sa kanyang kanang binti. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang sakit ay naging sanhi ng kanyang pagpawis ng malamig. Nagulat si Nicole at nagmamadaling pumunta sa harapan. Anong mali? Ibinaba ni Eric ang ulo at tiniis ang sakit. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang mga templo.
Malinaw kung gaano kasakit ang nararamdaman niya. Tumawag ka ng doktor. Napatingin si Nicole kay Mitchell. Natigilan si Mitchell bago nagmamadaling lumabas. Hindi kayang makita ni Eric na nag-aalala si Nicole. Itinaas niya ang kanyang braso at marahang hinawakan ang ulo nito. Natigilan si Nicole, ngunit hindi siya nagpatinag sa takot na mapunit niya ang kanyang sugat. I'm fine. It doesn't hurt. Ang husky at incoherent ng boses nito, pero binigyan pa rin siya nito ng isang nakapapawi ng ngiti. Bahagyang nanginig ang puso ni Nicole. Alam niyang tiyak na nasasaktan siya. Wala pang isang minuto, dumating ang isang pangkat ng mga doktor. 6 na eksperto ang nag-check up kay Eric. May sense si Nicole na gumawa ng paraan para sa kanila. Panay ang tingin sa kanya ni Eric na halatang ayaw niyang umalis. Nakatayo siya sa may pintuan na nakayuko, nagmemensahe sa isang tao. Makalipas ang 10 minuto, natapos na ang pagsusulit. President Ferguson, medyo matatagalan bago gumaling ang kanang paa mo dahil nabali ito. Sa panahong ito, iwasan ang mga mabigat na gawain. Hindi ka rin makakalakad. Kailangan mo ng kahit kalahating taon na pahinga para maibalik ang buong mobility. Kung hindi, maaari itong mag-iwan ng epekto sa iyong paglalakad. Sa kabutihang palad, ang pinakamalubhang pinsalang natamo ni Eric mula sa aksidenteng ito ay isang bali sa kanang guya. Naglabas si Eric ng walang malasakit na, manam. Walang magawa ang mga doktor, mas mainam kung mayroon kang buong oras na mag-aalaga sa iyong mga pangangailangan. Kung hindi, makakaapekto ito sa iyong pisikal na paggaling. Sinulyapan ni Eric ang doktor gamit ang maitim niyang mga mata na para bang sinasabi nito, bakit ang sanggit mo? Natapos na ang pagsasalita ng mga doktor at lumabas na ng kwarto. Si Nicole at Eric lang ang naiwan sa loob dahil sinundan ni Mitchell ang mga doktor palabas. Nang makaalis na sila, sa wakas ay napansin ni Nicole na may nakadikit na steel brace sa ibabang kanang binti ni Eric. Bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit hindi natitinag ang mukha niya. I'll find someone to take care of you. Bakit hindi mo ako alagaan sa halip? Ngumiti si Eric na may maamong mga mata. Total na sugatan lang ako dahil sayo. Tatanggi ka ba? Ang walang awang lalaking ito. Ang pasasalamat ni Nicole sa kanya ay nawala sa isang iglap. Sigurado, siya ang tipong aakyat agad kung bibigyan ng hagdan at hindi matatakot na mahulog siya sa kanyang kamatayan. Napamulat ng husto si Nicole na halos lumingon sa likod ng ulo niya. She scoffed coldly, in your dreams. Napangiti ng mahina si Eric. Kung ikaw ang mag-aalaga sa akin, we'll call it even. Or, do you want to owe me forever? Nagbago ang tono niya. I don't mind, but my grandfather is bent on going to your house to propose a marriage alliance between our families. Makakatanggi ba ang tatay mo this time? Natahimik ang kwarto. Pagkatapos ng insidenteng ito, wala nang lakas ng loob na tumanggi si Floyd kung talagang nangyari iyon. Kung ito ay isang beses lamang, maaaring ilagay ni Floyd ang isang matapang na harapan at bayaran ang utang sa ibang paraan. Gayunpaman, ang 2 beses ay medyo mahirap. Ang Stantons ay lalagyan ng label na ingrates kung kumalat ang balitang ito. Si Old Master Ferguson ay isang matiyagang tao, kaya paano kung siya ay walang awang nakatungo dito? Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nicole bago siya tuluyang huminga ng malalim. Fine. Hanggang sa gumaling ka na lang. Mas gaganda ang pakiramdam niya kung papayag pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, si Nicole ay ayaw niyang masyadong maraming utang kay Eric. Walang hakbang si Eric para itago ang kasiyahan dahil hindi niya inaasahan na ganoon kadaling pumayag si Nicole. Kumunat ang noo ni Nicole. Pero, ayokong pumunta sa Ferguson Villa. Gusto niyang manatili siya sa ospital dahil makakatulong ang mga doktor at nurse. Bago niya masabi iyon, tiyak na pinutol ni Eric ang ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap. Of course not. Uuwi na tayo sa Imperial Gardens. Imperial Gardens ang kanilang kasalan. Siya ay nanirahan doon bago ang diborsyo, at siya ay nanatili doon pagkatapos ng diborsyo. Bahagyang napakunot ang noo ni Nicole habang nadudurog ang kanyang puso. Ano ito? Papayag din ba ako agad? Kabanata 373. The Madam is back. Nais ni Nicole na bumalik upang mag-impake ng kanyang mga gamit at sabihin ito sa kanyang ama at mga kapatid ng sabay.
Agad namang sinabihan ni Eric si Mitchell na magsimula sa discharge procedures para gumaling siya sa bahay. Ang kanyang nasugatan na sarili ay mas masigla kaysa karaniwan. Nakumpleto ni Mitchell ang mga pamamaraan sa paglabas at may naglinis ng bahay sa Imperial Gardens. Umikot si Eric sa kanyang wheelchair para tingnan ang kalinisan ng bahay. Nilinggan niya ang bawat sulok. Ang yaya, si Lucy, ay nasa paligid mula noong bago ang diborsyo. Naisip ni Eric na sanay na si Nicole kay Lucy, kaya hindi niya ito pinaalis. Nanginginig na nakatayo si Lucy habang tinatanggap ang malamig at mapanuring mga mata ni Eric. Nandito pa ba ang mga gamit ni Madam? Nauutol na sabi ni Lucy. Oo, nandito na silang lahat. Sabi mo wag mong itatapon ang mga gamit ni Madam. Tumanggo si Eric bilang kasiyahan at tumalikod para turuan si Mitchell. Kunin ang mga pangunahing tatak upang magpadala ng ilang mga damit at palitan ang lahat ng mga damit, sapatos, at bag na wala sa panahon sa dressing room upang hindi siya magalit kapag nakita niya ang mga ito. Hindi nakaimik si Mitchell habang iniisip ang sarili, akala ko ba ikaw ang naiinis na makita sila? Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sabihin ito ng malakas at tumanggo lang sa takot. Naiintindihan. Stanton Mansion. The moment na Cole mentioned this, galit na galit si Kai na muntik na siyang mapatalon. Hindi. Tumututol ako. Sa pananaw ni Kai, si Eric ay halatang hindi maganda. Tumingin si Grant kay Nicole. Sigurado ka ba dito? Mataimtim na tumanggo si Nicole. Natahimik si Floyd. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang anak. Walang makakapagpabago sa isip niya kapag nagpasya siya sa isang bagay. Dad, Grant, paano ka papayag ng ganyan? Napaka-spineless mo. Hindi makapaniwalang tumingin si Kai kina Floyd at Grant. Walang pakialam na sinulyapan ni Grant si Kai at sinabi sa malamig na boses, kung gayon, bakit hindi mo alagaan si Eric sa ngalan ni Lil-En? In his dreams. Kung pupunta ako doon, ihahagis ko siya sa hagdan at sisiguraduhing mapilayan din ang kabilang paa niya. Naiinis si Kai at pakiramdam niya ay umaakyat ang usok mula sa kanyang ulo. Hindi napigilan ni Nicole na matawa. Huwag mo na masyadong isipin. Hindi ako pupunta doon bilang utusan. Tsaka sasamahan ako ni Luca. Nakatingin sa kanya ang tatlo na may pagtataka at paghanga sa kanilang mga mata habang nag-thumbs up sa kanya. Masyado silang nag-aalala. Nagkibit balikat si Nicole. Hindi naman sinabi ni Eric na bawal siyang magdala ng bodyguard. Nag-impake ng maliit na malite si Nicole dahil naisip niyang babalik siya kung hindi siya komportable. Wala siyang balak pagsilbihan siya. Sa kabaligtaran, kinaladkad ni Luca ang isang malaking malita at tumayo na may malungkot na mukha, naghihintay kay Nicole sa pintuan. Nagulat si Nicole at ibinuka ang kanyang bibig na may balak na sabihin, ngunit nagpigil siya. Baka puro armas ang malite niya. Ayaw magpaliwanag ni Luca. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na hindi siya aalis ng ilang araw lamang, kaya naghanda siya para sa pangmatagalang pamamalagi sa labas at dinala ang lahat ng kailangan. Sa Imperial Gardens, si Nicole ay nakasuot ng simpleng dress na light color. Mukha siyang masigla at may kakaibang ugali. Si Luca ay nakatayo sa likuran niya at walang kahirap-hirap na bitbit ang dalawang malita, na nagbigay ng hindi malapitan na aura na nagpapalayo sa lahat. Akala ni Nicole ay kamumuhian niya ito, ngunit nang tumayo siya sa pintuan, wala siyang pakialam dito. The last time she was here feel like a lifetime ago. Dati na ang lahat. Kumatok si Luca sa pinto, at hindi nagtagal ay may sumagot. Bago pa makalakad si Nicole sa loob, excited na tumakbo si Lucy at hinawakan ang kamay niya. Madam, you're finally back. I really missed you so much. Bakas ang pagkasuklam sa mga mata ni Nicole nang agad nitong binawi ang kamay. Sa sumunod na segundo, humakbang si Luca. Ang matangkad at malapad niyang katawan ay hamarang sa harap ni Nicole. Ang kanyang mukha ay mabangis at mabangis. Tabi ka. Hindi mo siya madam. Kabanata 374. Ang kwarto mo. Nagulat at natakot si Lucy sa mabangis na si Luca at hindi namamalayan na napaatras. Si sino ka? Walang balak magpakilala si Luca. Itinulak niya ang pinto at binilisan ang daan para kay Nicole nang sabihin niya sa masungit at malakas na boses, Miss, pagkatapos mo. Walang ekspresyong pumasok si Nicole na walang balak na alalahanin ang yaya. Pagkatapos ng lahat, si Lucy ay isang especially iya lamang para sa mga Ferguson.
Hindi pinansin ni Nicole ang gulat at kinakabahan na mga mata ng yaya at pumasok sa loob. Malutong at kaaya-aya ang tunog ng kanyang mataas na takong sa sahig. Pagkapasok niya sa sala, nakita niya si Eric na nakaupo sa wheelchair na nakasuot ng light gray na loungewear. Namumula pa rin ang kanyang mukha, at malamig at malinaw ang kanyang mga linya sa mukha. Nababalot ng cast ang kanang binti niya kaya naman nagmukha siyang mahina. Ang malamig at mabagsik na aura sa paligid niya ay hindi kasing agresibo gaya ng dati. Nang makita niyang pumasok si Nicole ay nagliwanag ang mga mata niya. Hinawakan niya ang mga gilid ng kanyang wheelchair. Maging ang boses niya ay naging malumanay at pinipigilan. Nicole, sa wakas nakabalik ka na. Bahagyang pumulupot ang sulok ng labi ni Nicole habang casual niyang nilinggan ang paligid. Saglit na nanigas ang mukha niya. Ang mga muebles at palamuti ay pareho noong umalis siya. Ito rin ay walang bahid. Umiwas ng tingin si Nicole at pinaikit ang mga mata. Kukunin ko muna ang mga gamit ko sa guest room. With that, tumalikod siya at sinabihan si Luca na umakyat na. Hayaan mo na si Lucy. Kumunot ang noo ni Eric. Paano kaya mag-isa si Nicole na mag-unpack? Ang matalim niyang mga mata ay dumapo kay Lucy, na nakatayo sa gilid na mukhang tulala. Kinilig si Lucy at mabilis na lumapit para kunin ang malita kay Luca. I'll do it, madam. Nalinas na ang kwarto mo, at walang nagbago sa loob. Iniwasan ni Luca ang yaya at hindi niya hinayaang hawakan ang malita. Ang kanyang mabangis na mukha ay may bakas ng babala. Binawi ni yaya ang kamay at subconsciously tumingin kay Nicole. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinggan ni Nicole. Tinapunan niya lang ng tingin si Eric. Anong ibig sabihin nito? Gusto niyang matulog siya sa dati niyang kwarto. Kinagat ni Eric ang kanyang mga labi at sinabing may maamong mga mata, walang oras para linisin ang silid ng panauhin, at napakarami ng iyong mga gamit sa iyong lumang silid, kaya't hindi maginhawang ilipat ang mga ito. Ayaw ni Nicole na mag-arc sa isang kwarto. Sa anumang kaso, dito lang siya matutulog ng ilang buwan. Nagtaas siya ng kilay. Sige. Ang kanyang madaling pagpayag ay nagpasaya ng husto sa mood ni Eric. Isang magaan na ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha. Umakyat si Nicole, kasunod si Luca. Nag-aalangan na wika ni Lucy. Madam. Napahinto si Nicole sa kanyang kinatatayuan. Nang lumingon siya, malamig at walang pakialam ang mga mata niya. Eric Ferguson, umaasa ako na mapili mo ang iyong mga empleyado. Pumunta ako dito sa kadahilanan ng paggalang sa isa't isa at kaunting pagkakasala. Kung sino man ang maglalakas loob na lumampas sa marka, kailangan mo lamang aminin ang iyong pagkawala. Madam. Sino ang gustong maging madam ng bahay na ito? Hindi pinapayagan ni Nicole na tumawid sila ng paulit-ulit. Bagamat ang mga salitang ito ay hindi tinutugunan kay Lucy, para itong isang matinding sampal sa mukha ni Lucy. Parang matalim na kutsilyo ang sinabi ni Nicole, malamig at walang awa. Bahagyang nawala ang lamang sa mukha ni Eric, ngunit mabilis itong nakabawi at ngumiti na parang walang nangyari. Sige. Ang kanyang boses ay malambot at kaaya-aya. Sa sandaling lumingon si Nicole, ang mapanglo na tingin ni Eric ay dumaan kay Lucy. Mas nakakagigil pa sa sinabi ni Nicole kanina. Nakatayo doon si Lucy na nanginginig sa takot. Ano bang nasabi kong mali? Gustong-gusto ni Nicole kapag tinawag siya ng mga tao noon na madam. Dahil walang sino man sa sambahayan ng Ferguson ang gumagalang kay Nicole noon, madalas siyang tinatawag ni Lucy na, Miss Nicole. Dahil doon, nagkaroon ng matinding away si Nicole sa kanya, na sinasabing walang galang si Lucy. Kaya, nag-aatubili na tinawag siya ni Lucy na, Madam, pagkatapos. Kabanata 375. Ingatan kita. Ang bahay sa Imperial Gardens ay may 2 palapag at maluwag at maliwanag. May elevator na nagdudugtong sa magkabilang palapag, kaya hindi ito naging hadlang sa paggalaw ni Eric sa kanyang wheelchair. Umakyat si Nicole at sinilip ang kwarto. Tama, ang lahat ay katulad ng noong siya ay umalis. Mukhang wala pang oras ang lumipas simula noong huling punta niya rito. Gayunpaman, ang mga alaalang iyon ay nagparamdam lamang sa kanya ng panlulumo, pagkabalisa, at paghinga. Para bang isang malaking bato ang idiniin sa kanyang dibdib, napakabigat na nadurog ang kanyang mga buto at organo. Gustong-gusto ni Nicole na nakaupo sa upuan sa balkonahe, inaabangan ang biglang pagsulpot ng sasakyan ni Eric sa gate.
Gayunpaman, hindi nagpakita si Eric. Hindi pa nakapasok si Eric sa kanyang silid, ngunit ang tanging naaalala niya ay siya. Napaka-miserable niya noon. Walang pakialam na ibinuka ni Nicole ang kanyang mga labi. Casual niyang hinaila ang isang basurahan at winalis doon ang lahat ng nasa mesa. Ang dressing ay nakakabit sa kanyang kwarto. Nang buksan niya ang pinto at pumasok sa loob, lahat ay bago na may mga tag na nakakabit pa. Lahat ng sapatos at damit ay kalakihan niya. May mga mamahaling alahas din na nakadisplay sa closet island. Tahimik na lumabas si Nicole at hindi na muling tumingin dito. May gumagalaw sa pinto. Nang tingnan ni Nicole ang oras, 6:30 PM na pala. Lumipas ang oras. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Lucy na nangangamba na nakatayo sa harap ng matangkad at mabangis na bodyguard na si Lucy ay lalong natakot nang makita si Nicole. Miss Stanton, sinabi ni Mr. Ferguson na imbitahan ka para sa hapunan. Mahinahong tumango si Nicole. Sige. Nagmamadaling bumaba si Lucy. Bumaba si Nicole habang nakatingin sa phone niya. Ang kanyang mataas na takong ay nag-click sa hagdan sa bawat hakbang. Nakabukas ang floor-to-ceiling na bintana ng sala, na pinapasok ang simoy ng hangin. Ang madilim na pattern ng puting brocade na kurtina ay lumutang at tila kinulayan ng mahinang kinang ng dapit hapon, na lumilikha ng magandang larawan. Bumaba si Nicole sa hagdanan na nakapikit ang mga mata at mukhang mas malambot sa sinag ng paglubog ng araw. Umupo si Eric sa tabi ng kanyang mesa at nagkataon na isinara niya ang kanyang laptop at mga dokumento sa kanyang harapan. Isang manipis na kumot ang nakatikip sa kanyang mga binti. Ang kanyang malakas at payat na katawan ay tila puno ng lakas. Tinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong, "Nagugutom ka ba?" Naglakas loob si Lucy at nakipag-usap sa kusina. "Miss Stanton, nag-order si Mr. Ferguson para sa lahat ng paborito mong lutuin." Ngumiti ng mahina si Nicole. "Hindi ako kumakain sa gabi. Maghanda ka na lang ng pagkain para sa bodyguard ko mamaya." Siyempre, walang nang-ahas na kumbansihin siya. "Then, pwede mo naman akong samahan." Si Eric ay hindi kumakain ng marami sa buong araw habang naghihintay siyang makisalo sa pagkain kasama si Nicole. Umupo si Nicole sa upuan sa tapat niya. Dinampot niya ang magazine sa gilid at binuklat iyon, mukhang naiinip na inip. Gusto siyang kausapin ni Eric ngunit bigla niyang napagtanto na sinusundan siya ng bodyguard sa likod niya kahit saan siya magpunta. Tahimik man si Luca, hindi mapapansin ang presensya niya. Matangkad at matipuno ang bodyguard. Bumaba ang walang ekspresyon niyang mga mata, ngunit malabo na nararamdaman ni Eric na patuloy na pinagmamasdan ng bodyguard ang paligid. Lalong wala sa lugar ang kanyang mabangis na mukha. Kasalukuyang mainit at magandang tanawin. Nang tumangala si Eric, tiyak na makikita niya ang malaking bodyguard sa likod ni Nicole. Walang paraan para maiwasan siya. Bahagyang nagbago ang tingin ni Eric. Nakangiti siyang tumingin kay Nicole. "Hayaan mong magpahinga ang bodyguard mo at maghapunan. Walang panganib sa bahay." Alam ni Eric na pagkatapos ng ganoong aksidente, tiyak na magpapadala ang pamilya Stanton ng isang taong magpoprotekta sa kanya. Maging si Eric ay palihim na gumawa ng maraming security arrangement para kay Nicole. Nakatayo doon si Luca na parang iskultura nang hindi man lang kumukurap. Ngumiti si Nicole at dahan-daang ibinaba ang magazine. "I'm here to take care of you, and Luca is here to take care of me. Wala itong kinalaman kung may panganib o wala. Kung nahihirapan ka, huwag mo na lang siyang pansinin." Nabulunan si Eric. "Forget it. Nandito na siya, kaya hindi ako dapat mag-alala sa paglayas niya. Kailangan ko lang masanay ng dahan-dahan." Bahagyang kumislap ang mga mata niya habang nakatingin sa platong nasa harapan niya. Malumanay at nakakaakit ang boses ni Eric, na may bahid ng lakas ng loob habang nagtatanong, "Dahil nandito ka para alagaan ako, bakit hindi mo ako pakainin?" Kabanata 376. Pagbibigay ng bawat hiling. Saglit na tumahimik ang hangin. Alam ni Eric na pinipilit niya ang kanyang kapalaran, ngunit kung hindi niya susubukan, paano niya malalaman kung posible? Tumigil sandali si Nicole. Napatingin siya sa kanya habang nakataas ang kamay sa baba. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot sa isang magandang arko. Gayunpaman, ang kanyang boses ay makatuwiran at walang malasakit habang nagsasalita siya na may malabong ngiti. "Nabalian ka rin ba ng braso mo?" Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata,
ngunit imposibleng kamuhian siya. Nakita ni Eric na hindi galit si Nicole kaya lumalim ang ngiti nito. Agad siyang ngumiti ng nakakahiya. Mababa ang boses niya at nanghihinayang. Are you abandoned me so soon? Can't you even do this for me? Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Nicole. What was wrong with him? Kung hindi siya nasugatan, ibababa ko na lang siya na parang mainit na patatas. Bakit ako mananatili dito at panoorin siya sa isang palabas? Nakakakilabot ang acting niya. Tumalikod siya at bumantong hininga. Huwag kang magalit. Magtiis ka lang. Sa sumunod na segundo, humakbang si Luca at kinuha ang mangkok ng sopas sa harap ni Eric. Mr. Ferguson, hayaan mo ako. Itinaas ni Luca ang kutsara sa harap ng bibig ni Eric. Ang kanyang mukha ay mukhang napakabangis, ngunit ang kanyang mga aksyon ay isang malaking kaibahan. Pinapakain niya si Eric na parang sanggol. Ibinuka pa ni Luca ang kanyang bibig at naglabas ng, na para bang tinuturuan niyang kumain ang isang paslit. Sandaling natahimik ang dining room. Hindi napigilan ni Nicole ang mapatawa. Naninigas din ang mukha ni Eric at naging hindi kaaya-aya. Gayunpaman, si Luca ang bodyguard ni Nicole, kaya wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ni Eric sa kanya. Wala pang 2 segundo ay umawang ang bibig ni Eric. Inabot niya ang mangkok sa kamay ng bodyguard. Malalim at malamig ang boses niya. Hindi bali ang braso ko. Mag-isa akong kakain. Napakabait ni Luca na umatras sa likod ni Nicole at nakatayo doon na parang isang mabangis na estatwa. Higit na naging maayos ang ugali ni Eric pagkatapos ng episode na iyon at tinapos ang kanyang pagkain ng napakatahimik na nakayuko. Tiningnan ni Nicole ang ilang mga agarang email na ipinadala sa kanya ni Logan at sinagot ito sa kanyang telepono. Hindi niya napansin na matagal na pala sa kanya ang titig ni Eric. Pagkatapos sumagot, inilagay niya ang kanyang telepono sa mesa at tumingin sa kanya. Tapos ka na. Tumanggo si Eric at ngumiti ng maamong mata. Tumayo si Nicole at maghuhugas na sana ng pinggan ng. Hinawakan ni Eric ang kanyang palso at magawang tumingin sa kanya. Hindi kita hiniling na pumunta dito bilang isang utusan. Mabilis na lumabas ng kusina si Lucy. Maglilinis ako. Nagtaas ng kilay si Nicole. Ayaw niyang gawin iyon. Tinapik ni Eric ang kanyang wheelchair at tumingin sa kanya. Tara na sa study. Makakatulong si Nicole sa maliliit na bagay tulad nito, kaya pumunta siya sa likuran niya at itinulak ang kanyang wheelchair. Malinaw niyang eye-roll ito sa kanyang sarili, ngunit gusto niyang gawin niya ito sa halip. Ito ang nagpasaya kay Eric. Palihim na inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata at itinulak siya sa elevator. Marahil ay kailangan niyang gumawa ng ilang trabaho sa pag-aaral. Naisipan ni Nicole na lumabas para magsaya kasama sina Yvette at Julie sa gabi. Sa study sa second floor, tumingin si Eric kay Nicole. Masyadong madaming confidential documents regarding the company here, so get your bodyguard to wait at the door. Sabi ni Nicole, fine. Nang walang anumang mga tagubilin, si Luca ay nakaayos na. Tinulak ni Nicole si Eric sa loob. Malaki ang pinagbago ng pag-aaral simula noong huling pumunta siya rito. Ang pag-aaral ay orihinal na 2 silid na magkadugtong. Dahil si Nicole lang ang gumamit noon, wala itong laman na wala sa loob. May mga built-in na bookshelf sa dingding na ngayon ay puno na ng mga libro. Maraming mga file ang pinaghiwalay sa mga arched bookshelf sa magkabilang gilid ng silid. Isang malaking rectangular desk ang inilagay sa gitna ng silid. Nakalagay dito ang 2 laptop at maraming nakakalat na dokumento. Ang liwanag sa labas ng bintana ay sumisinag sa salamin. Nagkaroon ng mapayapang pakiramdam sa malabong liwanag na ito. Tumigil sandali si Nicole bago siya itinulak pasulong. Pinigilan siya ni Eric at tinuro ang tatami sa kabilang side ng kwarto. Doon. Kabanata 377. May sakit ka. Maluwag ang tatami at perpekto ang ilaw sa kwarto. Itinulak ni Nicole ang wheelchair ni Eric habang iniisip niya ang sarili niya. Napakaraming problema niya. Ano pa bang kailangan mo? Sabi ni Eric, I don't wanna sit here. I wanna sit over there. Mas komportable doon. Ayaw niyang naka-wheelchair. Huminto si Nicole at kumunot ang noo, pagkatapos ay sinabi sa kanya ng lantaran, hindi kita kayang buhatin. Not unless gusto niyang ma-disable habang buhay. Naisip ni Nicole na sinasadya ni Eric ang pagiging makulat. Walang magawa si Eric na itinukod ang sarili sa wheelchair at gumawa ng kilos na tumayo.
Lahat ng lakas niya ay nakakonsentrate sa kaliwang paa niya. Gusto niyang gumalaw ng kaunti, ngunit ang isang maliit na aksyon na tulad nito ay naging sanhi ng pagtulo ng pawis mula sa kanyang noo. Napakunot ng noo si Nicole. Mas mabilis ang reflexes niya kaysa sa iniisip niya habang sumusugod siya para alalayan ang lalaking malapit ng mahulog. Lahat ng bigat niya ay idiniin sa kanya. Humigpit ang kanyang manipis na baywang habang bumibigat ang kanyang paghinga. Nang tumingin siya sa gilid, nakita niya ang guilty na mga mata ni Eric, ang mga masasakit na salita na nasa dulo ng kanyang dila ay napalunok pabalik sa kanyang lalamunan. Hindi siya haantong sa ganito kung hindi para iligtas siya. Alam niyang masyado siyang maliit. Kaya naman, tahimik lang siyang inalalayan ni Nicole. Bumalot sa kanya ang mabangong amoy ng mint sa kanyang katawan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang maingat na ilagay siya sa tatami, na nag-iingat na huwag hawakan ang kanyang kanang binti. Pagkaupo ni Eric, pawis na pawis ang dalawa. Namumutlaman ang mukha ni Eric ay banayad at malambot ang kanyang tingin. Kumunat ang noo ni Nicole. Sabihin mo sa akin kung aling mga file at laptop ang kailangan mo. Dama po ang kamay ni Eric sa kanyang palso bago pa siya makatalikod. No need. Manood ka ng movie with me. Inabot ng isa niyang kamay ang remote control. Sa pagpindot ng isang buton, lumabo ang liwanag sa paligid, at automatikong nagsara ang mga kurtina. Isang malaking screen ang gumulong pababa sa tapat ng dingding. Natigilan si Nicole saglit at halos sumabog. Pinagdaanan niya lahat ng problemang iyon para maupo sa tatami para lang manood ng sine. Lumingon siya para titigan siya. Eric Ferguson, may sakit ka. Hindi na nakatiis si Nicole. Matamlay ang ekspresyon ni Eric. Medyo inosente ang mga mata niya. Pero ako. Ngumisi si Nicole at binawi ang kamay niya. Panoorin mo mag-isa. Sabi ni Eric, sabay-sabay nating panoorin ito. Sabi ng doktor, kailangan kong mag-relax at masaya para mabilis akong gumaling. Tumigil ang mga yabag ni Nicole. Ano ito? Sinabi ba iyon ng doktor? Inabot sa kanya ni Eric ang remote control. Maaari kang pumili ng pelikula. Naalala pa niya na hindi kontento si Nicole sa horror film na napili niya sa huling pagkakataon. Walang imek na kinuha ni Nicole ang remote control. Kalimutan mo na. Magtitiis lang ako sa kanya. May mga pinakabago at kahit paparating na mga release sa library. It was pretty impressive, but on second thought, it makes sense dahil nag-invest siya sa mga pelikulang iyon. Nag-scroll si Nicole sa listahan bago pumili ng literary film na pinamagatang, The Peaceful Night. Inihagis niya ang remote control sa gilid at umupo sa kabilang dulo ng tatami. Ang distansya sa pagitan nila ni Eric ay maaaring magkasya sa dalawa pang tao. Nakarelax ang kilay ni Eric, at magaan ang ngiti nito. Natuwa na siya sa pagkakataong ito kasama si Nicole. Sumandal si Nicole sa armrest at niyakap ang isang unan na may magaan at kaaya-ayang ngiti. Tiningnan niya ang synopsis ng pelikula. Si Fabian ay bahagi ng cast. Kahit na siya ang supporting male lead, nakuha pa rin niya ang atensyon ng lahat. Pinanood niyang mabuti ang pelikula. Nang mapansin niya ang titig mula sa kabilang silid, hindi siya nakapagpigil at tinitigan siya ng masama. Hindi ka ba manunood? Kalmadong binawi ni Eric ang tingin na may bahid ng guilt. Nakita niya si Fabian habang nakatingin sa malaking screen. Agad siyang nakaramdam ng kaunting kaba sa kanyang dibdib. Napapikit na lang si Eric at pinakinggan ang mababaw nitong paghinga. Mahigit 1 oras ang lumipas, at malapit nang matulog si Nicole. Paglingon niya ay nakita niyang nakatulog na si Eric. Nakahalukip-kap ang kanyang mga braso. Bahagyang lumubog ang kanyang mga kilay at kumunot, at ang kanyang mukha ay mapatla. Ganun pa man, hindi nito ikinubli ang lamig at talas ng kanyang mga katangian. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Gusto niyang manood ng sine, pero nakatulog siya. Wala na siya sa mood na ipagpatuloy ang panonood, kaya tahimik siyang lumabas na nakayapak para kumuha ng baso ng gatas, nag-iingat na huwag gumawa ng ingay. Nakatayo sa labas ang bodyguard niya. Tumanggo si Nicole at umimik bago bumaba ng walang sapin ang paa. Dimli ang ilaw sa ibaba. Marahil ay walang tao sa paligid. Nang makarating si Nicole sa pangangati ay bigla niyang narinig na may bumubulong sa telepono. Oo. Umakyat sila kaagad pagkatapos kumain. Mahigit 1 oras na sila sa taas. Who knows what they're up to? Kabanata 378. Eavesdropping.
Inutusan ako ni Mr. Ferguson na huwag akong umakyat at istorbohin sila. Malamig ang pakikitungo ni Miss Stanton sa kanya, pero sa tingin ko, nagkukunwari siya. She's just playing hard to get. Ang yaya na si Lucy ay sadyang hininaan ang boses. Click, biglang lumiwanag ang kusina. Napatayo si Lucy sa gulat at nalaglag ang telepono sa lupa sa gulat. Sa sandaling lumabo ang screen, nakita ni Nicole ang pangalan nito. Madam Ferguson. So, she's on the phone with Queen. Napaisip si Nicole. Nanginginig si Lucy at tumingin kay Nicole na may gulat sa kanyang mga mata, natitasad sa kanyang mga sinabi. Miss Nicole, anong ginagawa mo dito? Sinaman siya ni Nicole nang walang pakialam na tingin. Ang kanyang mga mata ay madilim at lubog na walang bahid ng init. Lumapit siya para kunin ang carton ng gatas, ibinuhos ito sa baso, at umalis. Dinampot ni Lucy ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay at biglang nakaramdam ng pagkataranta nang tumingin siya sa likuran ni Nicole. Umakyat si Nicole habang umiinom ng gatas. Natapos na niya ang baso nang makarating siya sa pintuan ng study. Ang tagpong iyon kanina ay talagang sumakit ang tiyan niya. Iyon ay dahil hindi ito ang unang beses na nakatagpo niya ito. Noon, inayo si Lucy na magtrabaho dito bilang isang especially iya para kay Queen, binabantayan ang bawat kilos ni Nicole at sinisigurado na si Nicole ang gumagawa ng kanyang mga gawain. Ang mga kamisete na hindi kailanman isinuot ni Eric ay kailangang planchado. Ang kalinisan ng bahay ay dapat niyang alagaan ng personal. Kahit na ang mga pagkain na kinakain nila araw-araw ay kailangang gawin ayon sa mga nakapirming recipe. Si Lucy ang nakamasid at umani ng bunga ng pagpapagal ni Nicole. Hanggang ngayon, gusto pa rin kontrolin ni Queen ang bawat kilos ko. Ang mga dating gawi ay namamatay ng husto. Napaisip si Nicole. Pagbalik ni Nicole sa study ay hindi na siya tahimik gaya ng dati at sinara pa ang pinto. Biglang nagmulat ng mata si Eric na nakaupo sa tatami. Malamig na naglakad si Nicole. Gusto mo na bang matulog? Ito ay malinaw na siya ay nasa isang masamang mood pagkatapos niyang lumabas. Tumangala si Eric at kinusot ang mga mata. Wika niya sa paos at malalim na boses. Paano ako nakatulog? Pagod ka siguro. Sige na magpahinga ka na. May ipapadala sa akin si Mitchell na mga dokumento mamaya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Alam niyang hindi mag-aaksaya ng oras si Eric. Hindi niya kailanman iiwan ang malaking Ferguson Corporation ng walang pag-aalaga. Sure, then I'll go back to my room. Don't call me if you don't need anything. Kahit may kailangan ka, wag mo rin akong tawagan. Walang magawang ngumiti si Eric at pinagmasdan ang pagsuot ni Nicole ng sapatos para umalis. Padabog na sinara ang pinto. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Eric nang lumubog ang kanyang puso. Noong umalis si Nicole kanina, hindi man lang siya nagsusuot ng sapatos sa takot na magising siya. Gayunpaman, nang bumalik siya, kusa siyang gumawa ng ingay. Bumalik si Nicole sa kanyang silid, nilock ang pinto, at masayang nakipagkwentuhan kina Yvette at Julie hanggang sa hating gabi na. Halos hating gabi na nang matapos basahin ni Eric ang lahat ng mga dokumentong ipinadala ni Mitchell. May bahid ng pagod ang kanyang mga mata, ngunit nang maisip niya kung paano nagpapahinga si Nicole sa katabing silid ay biglang nagliwanag ang kanyang kalooban. Inilabas niya ang kanyang wheelchair sa labas ng study at gusto niyang tingnan siya. Gayunpaman, nang makarating siya sa pintuan ng kanyang silid at makita ang eksenang ito, nagkaroon siya ng kakaibang ekspresyon. Sumikip ang dibdib niya at medyo kinakapos siya sa paghinga. Nasa tapat ng pintuan niya ang bodyguard ni Nicole na inihiga ang kanyang higaan sa sahig. Bukod dito, ang kagamitang pantulog sa sahig ay napakahusay na inihanda. Ang pagiging praktikal, simple, at kaginhawaan ay lahat ay maihahambing sa militar. Tuluyan ng hinarang ng bodyguard ang pinto ng kwarto ni Nicole. Lumapit si Eric na may malungkot na ekspresyon at halatang hindi nasisiyahan. Nakita siya ni Luca at nagtaas ng kilay. Hindi ba nilinis ng mga katulong ang isang guest room para sa iyo? Puno ng pang-aapi ang malalim na boses ni Eric. Mukhang walang pakialam si Luca habang nakasandal sa dingding na nakatupi ang paa. Tinitigan niya si Eric nang walang kaalam-alam. I'm not a guest. I'm Miss Stanton's bodyguard. I go kahit saan siya magpunta. Sumikip ang mukha ni Eric. Papasok ako para tingnan kung nakapagpahinga na siya. Ang implikasyon ay gumawa ng paraan ang bodyguard.
Sabi ni Luca, nagpahinga na si Miss Stanton. Kailangan kong alamin. Natahimik si Luca ng ilang segundo. Nagutos si Chairman Stanton na walang pwedeng pumasok sa kwarto ng young lady maliban kung siya mismo ang lalabas. Hindi nakaimik si Eric. Well, dahil nabanggit ang pangalan ni Floyd, Eric dared not retort. Kabanata 379. Maling kinuha ang meds. Pagbalik sa kwarto ni Eric, galit na galit siya na hindi man lang niya naramdamang matulog. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makipag-bonding kay Nicole, ngunit kasama si Luca, walang magawa si Eric. Ito ay hindi kapani-pani, walang nakapanlulumo at nakapipigil. Lumipas ang gabi. Hindi masyadong nakatulog si Nicole, pero buti na lang madaling araw nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. May kumatok sa pinto. Isang ungol ang pinakawalan ni Nicole para tanggapin ito, kaya napatigil si Luca sa pagkatok. Maya-maya pa, nagbihis siya ng simpleng white silk blouse at black A-line skirt. She walked downstairs gracefully. Ang bahagyang tamad na hitsura sa kanyang maliwanag na mga tampok ay ginawa ang kanyang malamig na ugali na tila mas malambot. Si Eric ay nakaupo sa hapagkainan ng madaling araw at lumiwanag nang makita siya. Magandang umaga, Nicole. Tumanggo si Nicole bilang pagbati habang naglalakad at nagtanong, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Parang medyo komplikado at agrabyado ang tingin ni Eric habang sinusulyapan si Luca. Hindi naman. Napaawang ang labi ni Luca. Lalong naging mabangis ang kanyang mabangis na mukha. Sinaman siya ng tingin ni Nicole. Dahil hindi pa gumagaling ang binti mo, normal lang na hindi ka nakakatulog ng maayos, kaya huwag kang mag-alala. Nabulunan si Eric. Lumabas si Lucy mula sa kusina at naghanda ng isang mangkok ng oatmeal at ilang iba pang pagkaing pang-almusal. Miss Nicole, paborito mo silang lahat. Kontento ka na ba sa kanila? Napatingin siya kay Nicole na kinakabahan. Itinaas lang ni Nicole ang kutsara at agad itong ibinaba. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Lucy at biglang may naalala. O sige, nakalimutan kong ipaalala sa'yo na uminom ka ng gamot mo kahapon. Napaawang ang labi ni Eric. Nakataas ang eleganteng kilay nito habang nakatingin sa kanya. Paano ka makakabawi sa kasalanan mo? Hindi nagmamadaling pumunta si Nicole sa medicine cabinet, kumuha ng isang dakot ng gamot, at iniabot kay Eric. Ayan. Babayaran yan sa portion kahapon. Saglit na natigilan si Eric at tahimik na kinuha ang mga ito, pagkatapos ay nilagok sila ng may tubig. Nang makita ito ni Lucy, napatulala siya na hindi man lang nakapagsalita. Ngumiti si Nicole at kinuha ang bag niya. Magtatrabaho na ako. Bye. Bakit hindi ka kumain bago ka umalis? Matiig ang sinusuyo siya ni Eric. Kinawian ni Nicole ang kamay niya. Dalhan ako ng kapatid ko ng masarap na pagkain mula sa bahay. Walang pag-unlad tungkol sa aksidente sa sasakyan dahil nasa coma pa rin ang driver. Siya ay muling nabuhay at halos hindi na nakakapit sa buhay. Nagtrabaho si Nicole sa opisina ng kalahating araw at bumalik sa Imperial Gardens pagkatapos ng ilang mga bagay sa tanghali. Medyo pagod siya sa mga oras na ito, kaya pumunta siya sa kanyang kwarto para umidlip. Tahimik ang bahay na parang walang tao. Inaantok na naman si Nicole nang magising. Tirik na tirik ang araw sa labas. Iniunat niya ang kanyang likod at nagplanong bumaba para uminom ng tubig at paalalahanan si Eric na inumin ang kanyang gamot. Iniisip niya kung bumuti na ba ang pakiramdam ni Eric pagkatapos uminom ng gamot at supplement na pinaghalo niya. Nagsalin si Nicole ng isang basong tubig at bumalik sa itaas, ngunit bigla niyang narinig si Lucy na lumabas mula sa silid ng dalaga sa unang palapag at humakbang sa kusina. Madam, wala talagang respeto si Nicole kahit kanino. Mula nang pumunta siya dito, wala siyang kagat-kagat. Natatakot ba siyang lasunin ko siya? Umakyat na si Nicole sa hagdanan sa ikalawang palapag. Nang marinig niya ito, bigla siyang napatigil sa paglalakad. Tumalikod si Nicole at umupo sa hagdan, dahan-daang humigop ng baso ng tubig. Muntik na niyang makalimutan na tuwing hapon ay magsusumbong si Lucy kay Queen. Ang mga nilalaman ay lubhang kapana-panabik. Siyempre, wala siyang ginagawa. Pagsilbihan si Mr. Ferguson. No way. Buti na lang hindi siya pinaglilingkuran ni Mr. Ferguson. Napangiti si Nicole at narinig ang paggalaw ng wheelchair sa likod niya. Lumingon siya at gumawa ng shushang gesture. Nagulat na lang si Eric sa biglang pagbabalik ni Nicole.
Nakita niya kung paano siya nakaupo doon na umiinom ng tubig habang siya ay nakikinig ng may labis na interes sa pag-uusap sa ibaba. Nang walang anumang utos, itinulak ni Luca ang wheelchair ni Eric upang marinig niya ng malinaw. Kabanata 400. Galit ka ba? Ang pinakanakapangangilabot na bagay ay nakalimutan pa niyang bigyan ng gamot si Mr. Ferguson kahapon at pinainom siya ng dobleng dosis kaninang umaga. Siguradong sinusubukan niyang patayin siya. Masyadong mabisyo ang babaeng iyon. Malamang na gusto niyang maghiganti siya. Madam, kung ikakasal ulit ang babaeng iyon sa pamilya, tiyak na magdadala siya ng gulo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Eric. Ang kanyang orihinal na pagtataka at masaya na hitsura ay unti-unting napalitan ng lamig at kadiliman. Isang matalim at mapanganib na usok ang tila bumalot sa kanyang mukha. Hindi siya kumibo, ngunit ang mga daliri niyang nakahawak sa wheelchair ay nagsimulang pumuti. Nagumbok ang mga ugat sa braso niya habang pinipigilan ang sarili. Tahimik lang na nakaupo si Nicole sa hagdan na para bang nakikinig sa mga chismis na walang kinalaman sa kanya. May mahina ngunit malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang pagiging mahinahon ay parang kutsilyong unti-unting samugat sa kanyang puso. Naisip ni Eric na sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanya, magagawa niyang kalimutan ang pangit na nakaraan at gumawa ng ilang matamis na alaala kasama siya upang mabawi ang kanyang mga pinagsisisihan. Gayunpaman, ito ang naging resulta. Umupo si Nicole doon at nakinig sa mga nakakainsulto at hindi masarap na mga salita ng hayagan na walang bahid ng pagtataka. Kung si Lucy ay hindi isang taong mapagkakatiwalaan ni Nicole, ano nga ba ang uri ng buhay niya araw-araw sa loob ng 3 taon na siya ay naninirahan dito? Hindi naglakas loob si Eric na isipin ito. Si Lucy ay isa sa mga tao ni Queen. Ayon sa init ng ulo ni Queen at kung gaano niya kasuklam si Nicole, ano kaya ang ipagagawa niya sa yaya kay Nicole? Alam na alam niya ang mga emosyonal na pagbabago ni Nicole simula kagabi. Mula sa pagkasuklam ay napunta siya sa kawalang interes, panlalamig, at sa wakas ay pang-aalipusta. Ang mga pagbabagong iyon ay parang mga magkasalubong na talam na pumipihit sa kanyang puso. Ito ay napakasakit. Sa wakas ay ibinaba na ni Lucy ang telepono. Kalmadong bumangon si Nicole at medyo nataranta nang makita ang malungkot na mukha ni Eric. Hindi naman siya ang pinapagalitan bakit galit na galit siya. Akmang lalagpasan siya ni Nicole, hinayla ni Eric ang braso niya at nagtanong sa mahina at paus na boses. Nicole, galit ka ba? Gusto mo parusahan ko siya? Ang paglabas ba ng kanyang galit ay makakalimutan ni Nicole ang 3 taong kalungkutan. Ang kanyang mga iniisip ay halos kasuklam-suklam. Baka hindi pa huli ang lahat. Baka wala talagang pakialam si Nicole. Napaawang ang labi ni Nicole, at flat ang boses niya. Hindi ako galit. Palagi na lang siyang ganito. Di ba alam niyo na yon? Kayo guys. Ang puso ni Eric ay nanginginig ng husto. Maging ang mga litid sa kanyang kanang binti ay bahagyang sumasakit. Sa kanyang opinyon, siya ay nakagrupo sa iba pa sa kanila at hindi naiiba kay Queen. Naisip ni Nicole na hindi siya tutulungan ni Eric, at wala rin itong pakialam sa kanya. She was left to stand for herself and he even thought that she was in his way. Hindi ba lagi na lang siyang ganito? Ang nangyaring nakita at narinig niya ngayon ay dulo lang ng malaking bato ng yelo. Sinubukan ni Nicole na umalis, ngunit kumapit si Eric sa kanyang kamay at tiningnan siya ng namumulang mga mata. Halos lunurin siya ng complexity at guilt sa mga mata nito. Gayunpaman, hindi natinag si Nicole. Hindi siya nang ahas na maging gamo-gamo sa apoy muli. Napabalikwas si Nicole sa inis. Magsasalita pa sana si Eric, biglang hinayla ni Luca paatras ang wheelchair na dahilan para hindi mamalaya ni Eric na binitawan si Nicole na saka naglakad palayo. Hinagis siya ni Luca sa gilid at sinundan siya. Naiwang tulala si Eric. Biglang nakahinga ng maluwag si Lucy, na malabong narinig ang kaguluhan sa itaas nang makitang si Eric lang ang nasa itaas. Mr. Ferguson, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Lumingon naman si Eric. Ang talas ng mga mata nito ay delikadong dumampi sa kanya, dahilan para kinilig si Lucy. Pinapunta na agad kita sa ibang bansa para matuto kang maging maayos na kasambahay. Gulat na napatingin sa kanya si Lucy. President Ferguson, anong nagawa kong mali? Hindi ako makaalis. Si Lucy ay kumikita ng 20 hanggang 30 grand sa isang buwang pagtatrabaho dito. Halos wala ng trabaho ngunit madalas siyang nakakakuha ng mga bonus.
Hindi niya makukuha ang ganitong halaga na ito kahit saan pa. Ang kontratang pinirmahan niya sa pamilya Ferguson ay sa loob ng 30 taon, kaya kailangan niyang gawin ang lahat ayon sa kagustuhan ng mga Ferguson.